Pahina 111 Super Scouting Ability. Lalaking may isang mata. Napangiti si Taylor at Matt na may pagkagulat, lahat ay tumingin kay Nico, mga mata na puno ng pagdududa. Nagtataka nga sila kung paano nasabi ni Nico na ang pumatay na nagmamaneho ng itim na Cadillac sedan ay isang lalaking may isang mata. Na parang nakikita ni Nico ang mga pagdududa sa kanilang isipan, sinabi niya, "Sean, i-rewind mo muna ang screen ng video ng kaunti at pagkatapos ay pabagalin ito ng 20 beses upang i-play." Si Sean ay sumunod sa utos ni Nico na gawin, maghintay hanggang sa muling i-play ang larawan ng dahan-dahan, inabot ni Nico at itinuro ang larawan, sinabi, "Tingnan mong mabuti dito, kapag nabangga ang kotse na ito, ang pumatay sa kotse ay may banayad na paggalaw ng kanang mata na may bahagyang pagkipot ng talukap ng mata. Ito ay isang normal na reaksyon ng tao. Nakikita kasi ng kanang mata niya, to hit the moment, ang reflection ng malakas na liwanag plus ang napipintong impact sa target, kaya ang right eye pupil niya ay may instinctive contraction reaction, nagtulak din sa right eye eyelid reaction niya. Pero nakikita mo ang kaliwang mata niya, parang may mata, pero ang kaliwang mata niya ay walang pagbabago. Dalawang tao sina Taylor at Matt pagkatapos marinig kung ano ang sinabi ni Nico na obserbahan, ngunit talagang napansin din ang napakahusay na mga detalye ng bahaging ito, ngunit napansin din ang iba't ibang mga reaksyon ng mga mata ng pumatay. Ang kanang mata ay may normal na reaksyon ng pag-ikli ng mga pupil, habang ang kaliwang mata ay patay, hindi man lang liliko, pabayaan mag-react ang kaliwang mata ay patay, at hindi man lang lilingon, huwag mag-react. So, one-eyed man ang pumatay. Bulag siya sa kaliwang mata. Sabi ni Nico sa malamig na boses. Kumunat ang noo ni Matt habang sinasabi, parang sinasadya ng killer na ito, bakit ganon? It is not simple. He wore a mask, even with the security camera hindi maaninag ang mukha niya. At sa pamamagitan ng kamera ng seguridad, kung hindi ka nagmamasid ng mabuti, tingnan na siya ay may mga mata ng isang normal na tao. Sa pagpapatuloy, kung ang pumatay ay lilito bilang isang taong may isang mata, iyon ay, siya ay lilito na ang isa sa kanyang sariling mga mata ay bulag, ililista pa rin ba siya ng pulisya bilang suspect? Tanong ni Nico. Tumango si Matt at sinabing, tama. Kung ang detalyeng ito ay hindi napansin, pagkatapos ay ipinapalagay nating lahat na ang mga mata ng pumatay ay normal. Sa sandaling lumitaw ang pumatay bilang isang taong may isang mata, natural na ang mga katangian ng natukoy na mamamatay na may normal na mga mata ay hindi magkatugma at madalas na hindi napapansin. Tila ang mamamatay tao na ito ay hindi lamang mabisyo, ngunit mayroon ding mataas na IQ, halos lingid sa mundo. Hindi maiwasan ni Taylor na tingnan si Nico sa gilid ng kanyang mga mata, medyo komplikado ang titig sa kanyang mga mata, bigla niyang nalaman na kung titignan mo si Nico ng may kakaibang tingin, malalaman na hindi simple ang lalaking ito. Hindi lamang ay may kakayahang umangkop sa normal na mga tao mahirap maabot, kahit na ang kakayahan upang obserbahan, pagsusuri ay din kaya malakas. Nico, bigla kong naramdaman na kung pupunta ka rin para gawin ang industriya ng kriminal na pulisya, natatakot ako na wala para sa amin. Nakangiting sabi ni Matt. Tumawa si Nico at sinabing, Matt, huwag mo akong pagtawanan. Hindi ako professional, pero kayo ni Madam Kane. Susunod, binuksan ni na Taylor at Matt ang isang formal na pagsisiyasat sa kaso ng tangkang pagpatay. Pinag-isipan ito ni Nico at sinabing, kapag nagsampa ng kaso, bulag ang kaliwang mata ng sospek at maaari itong itago muna. Natigilan ang mukha ni Matt nang sabihin niya, Nico, nag-aalala ka ba na may nabalitaan sa loob ng departamento ng pulisya? Huwag kang matakot kung sakali. Maliban na lang kung mapagkakatiwalaan, sa investigasyon maipaliwanag itong katangian ng sospek. Sabi ni Nico. Mabuti. Tumango si Matt. Naiintindihan din niya sa kanyang puso, ang departamento ng pulisya ay hindi isang piraso ng bakal, humigit kumulang may ilang mga itim na tupa, at kahit na palihim ay binili ng ilang mga puwersa. Nico, halika dito. Gusto kitang makausap. Sa puntong ito, tumingin si Taylor kay Nico, malamig na bumaba ng isang pangungusap ay naglalakad pasulong. Natigilan ang mukha ni Nico, at hindi niya maiwasang mapalingon kay Matt, puno ng pagtatanong ang mga mata nito. Matt ay isang dalawang kamay, mapait ng ngiti at shook kanyang ulo, siya mismo ay hindi alam Taylor upang mahanap Nico ay upang makipag-usap tungkol sa kung ano. Mapait ding tumawa si Nico, the only way to follow hard. Sa bahagyang kaiginhawahan ni Nico, sa pagkakataong ito ay hindi siya dinala ni Taylor sa silid ng interogasyon, ngunit sa loob ng kanyang opisina.
Ang espasyo sa loob ng opisina ay hindi malaki, ngunit ang mga kasangkapan sa loob ay maayos na nakaayos at mukhang napakasimple, nang walang anumang karagdagang mga accessories. Ito ay higit pa o hindi gaanong nakikita ang mga katangian ng karakter ni Taylor, iyon ay, dumadagendong, simple at brutal, na tila napaka hindi pambabae. Hindi ito, para sa sinumang babae, ang kanilang sariling opisina ay mahalaga upang palamutihan ang ilan, tulad ng paglalagay ng ilang nakapaso na mga halaman, makatas o isang bagay, ang opisina ay magwiwisik din ng ilang pabango o isang bagay, ngunit hindi ginawa ni Taylor. Madam Kane, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tingnan mo gabi na at kailangan kong magmadaling bumalik sa paaralan, tanong ni Nico. Tumingin si Taylor kay Nico at sinabi, bagaman hindi ko alam kung ano ang muling pinupuntirya ng mga tao sa iyo, dahil ang kabilang panig ay nagsimulang kumilos para sa pagpatay, minsan ay nabigo lamang sa takot na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kaya, mula sa ngayon, kailangan mong maging maingat at magbantay sa iyong sarili, kung mayroong anumang hindi pangkaraniwang sitwasyon, makipag-ugnayan sa anumang oras na ito ang aking business card. Iniisip ni Nico kung mali ba siya nang narinig ng kanyang mga tainga. Mula nang makilala niya si Taylor hanggang ngayon, ito na ang pinakamahalagang pangungusap na narinig niya. Buti, alam kong bibigyan ako ng hustisya ni Madam Kane. Kinuha ni Nico ang business card at nakangiting sinabi, tatawagan ko ang number mo mamaya, ang cellphone number ko ay sinesave mo rin, kahit ayos lang makipag-ugnayan ng mabuti. Yung feeling, that is through more communication tadipan. Gusto mong mapatay ulit, hindi ba? Sino ang gustong palalimin ang relasyon nila sa iyo? Ironic lang ang mukha ni Taylor. Hindi inaasahan ni Nico ang ganoong karahasang reaksyon ni Madam Kane sa pahayag na ito, ngumiti ito ng sarkastiko at hindi pa nagsasalita. At the end, Nico asked, Madam Kane, meron pa po ba? Wala tapos aalis na ako ah. Ano pa ang gusto mong mangyari? Sinaman ng tingin ni Taylor si Nico. Si Nico ay medyo walang imek, ano ang pakiramdam ko na ang aking mga random na salita ay haantong sa galit ng magandang opisyal na ito. Parang endocrine disorder na dulot ng pagnanasa. Ang tigress na ito ay dapat na isang powder keg, at medyo sa uri ng paputok. Nang walang magawa, umalis si Nico sa istasyon ng pulisya. Ang simoy ng gabi, ang mukha ni Nico kalmado pagpasok, at walang kung ano ang robbed mukha reaksyon. Mapanganib ang usapan ngayong gabi, ngunit kung ikukumpara sa kanyang nakaraang uri ng siyam na buhay at kamatayan na pagsasanay, o higit na mas masahol pa, paulit-ulit ang dugong bakal na pagpatay ay naging matigas ang kanyang kalooban na parang bakal, kahit na sa harap ng isa pang malaking panganib, hindi magkakaroon ng masyadong maraming emosyonal na pagbabago-bago. Isa-isa lang sa Oxfire ang gustong patayin siya, at labis pa rin siyang nabalisa. Hindi ang taong ito sa likod ng kurtina upang malaman, ay talagang sa kanyang, Lord Magnus na evil, na titulo. Agad namang kinuha ni Nico ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Ratty. Hello, Ratty. Tingnan mo ang isang lalaki sa Oxfire Road para sa akin. Ang pinakahalatang katangian ng ibang tao ay ang kanyang kaliwang mata ay bulag. Ang taong ito ay sobrang kalmado at mabisyo, na may mga pambihirang kakayahan. Tingnan kung mayroong sino man sa Oxfire Road na umaangkop sa profile na ito. Nico, nakuha ko. Ipapaalam ko sa iyo kapag nalaman ko ang mga resulta. Mabuti. Tumango si Nico. Pahina 112 lagi kang tandaan. Kinabukasan nagising si Nico at nagpapatrol duty pa sa campus. Tulad ng para sa kagabi siya ay nahit sa pamamagitan ng isang kotse sa ilalim ng scrapes, ngunit din ng isang maliit na problema, siya ay nagpunta sa parmasya upang bumili ng ilang mga medikal na cotton, anti-namumula tubig, gauze bandage at mga katulad, self-paggamot sa linya. Kinaumagahan, binisita niya sina Theodore at Walter sa ospital ng universidad. Talagang gumaling sila ng maayos at nakabangon sa maikling panahon at nasa mabuting kalooban, na nagpagandin sa pakiramdam ni Nico. Sa isang kisap mata, tanghali na, at natapos na ng mga bagong estudyante ang kanilang mga sesyon ng pagsasanay sa militar sa umaga at nagmamadaling patungo sa cafeteria. Maglalakad na sana si Nico patungo sa Bamboo Residence, nang marinig ang isang matamis na boses sa likuran niya. Mr. Magnus. Kapag narinig mo ang boses niya, kilala mo ang pagkatao niya. Hindi na kinailangan pang lumingon ni Nico para malaman kung sino iyon, hindi pa rin niya naiwasang lumingon at nakitang muli ang magandang mukha ng Jade. Ang mukha nito ay umaapaw sa mga ngiti, nagpapakita ng isang subo ng malinis na ngipin na puti, niebe, ang gininto ang umaga.
Sun sa pamamagitan ng mga sanga ng mga puno ay bumagsak sa kanyang mukha, maganda sa sigla, na parang isang malikot na maliit na diwata sa itaas ng siyam na langit ay nahulog sa lupa. Claire, tapos na sa military training. Ngumisi si Nico. Oo. Si Mr. Magnus, saan ka pupunta? Nakangiting tanong ni Claire. Bumalik ka sa bahay, wika ni Nico, at natauhan siya na may pagkagulat at agad na idinagdag, huwag mong sabihing magluluto ka ulit sa aking lugar sa tanghalian ngayon. Kung okay lang si Mr. Magnus, hayaan mo akong dalhin ka sa isang magandang lugar. Kumikislap ang mga kristal na mata ni Claire na parang may mga bituin sa langit, at nakangiting sabi nito. Anong lugar? Tanong ni Nico, hindi sigurado. Malalaman mo kapag pumunta ka. Ibinuka ni Claire ang kanyang bibig, kinuha ang braso ni Nico nang walang sabi-sabi at naglakad pasulong. Hoy! Sabi ko, Claire? Itong lalaki at babae, paano ka naging casual? Tumawag si Nico. Walang pakialam si Claire dito, hinayla ang braso ni Nico at saka halatang hindi banibitawan, hinihila siya pasulong. Hindi nakaimik si Nico at nakasunod lang ng matigas na mukha. Ano ang pakiramdam ng mahigpit na hawakan ng isang nakamamanghang kagandahan ng paaralan na tumatakbo sa paligid ng kampo sa pamamagitan ng braso? Kung ito ay iba pang mga lalaki, tiyak na ang buong katawan ay matagal ng magaan, hindi makapaghintay para sa mahabang daan sa ilalim ng mga paan ng ilan, ang pinakamahusay na hindi matapos, naglalakad sa puting ulo kasama ang katandaan. Isa lang ang nararamdaman ni Nico sa oras na ito. Kitawa-tawa at mapangahas. Ito ay higit sa lahat ay tila masyadong wala sa tono, siya ay nakasuot ng uniforme ng seguridad, ngunit ang isang batang babae ay humihila ng braso sa buong campus, ito ay magiging kayon. Please, gusto mong hilahin ang braso ko, kailangan mo ring hintayin na magpalit muna ako nitong security uniform. Kung makikita ito ng sino mang pinuno ng paaralan, gaya ni Kay, at pagkatapos ay maglagay ng label na pakikipag-ugnay sa isang babae habang nagtatrabaho, hindi maliligtas ang kanyang trabaho. Not to mention the other student, so the impact is also bad. Ang malaking lalaki, pero babae ba ang humihila ng braso para maglakad, anong tikes? Hindi ba dapat baliktad? Sinasabi ko, Claire, maaari ka bang maging mas reserba? Ano ang reserba? Halos lumuwa si Nico ng dugo, this really put him on the spot, yeah, what was the reserve? Hindi maipaliwanag ni Nico, ngunit tulad ni Claire, tulad ng isang batang babae, mula sa kanyang mga buto ay dumadaloy ang isang magandang ugali, nakangiti, napakalinaw at malinaw, upang sabihin na siya ang babaeng ito ay hindi nakalaan, para lamang bugbugin ng mga tao, tama ba? Pwede bang bitawan mo na ang kamay ko? Grabe talaga ang kumapit ng ganyan. Sa halip ay sinabi ni Nico. Sinasabi mo bang hindi magkasundo ang mga lalaki at babae? I'm grabbing your arm through your clothes, hindi ko hinahawakan ang balat mo. Ipinikit ni Claire ang kanyang matingkad na mga mata at tusong sinabi. Ano pa ang masasabi mo kapag mayroon kang ganoong katalinuhan na babae? Okay, saan mo ako dadalhin? Tanong ni Nico. Sa mundo para sa dalawa, tayong dalawa lang. Nakangiting sabi ni Claire. Ano? Hindi ako pupunta sa isang silid kasama mo kung ito ay pumatay sa akin, ito ay araw, okay? Kailangan kong pumasok sa trabaho. Tumalon si Nico at sinabing may matuwid na pagtanggi. Bastos. Dumura si Claire, hinawakan ang kamay ni Nico at pinilipit ito ng husto, medyo namumula ang kanyang mukha ng jade, tulad ng simoy ng hangin sa gabi na humihip sa araw sa gabi, na napakaganda at gumagalaw, sinabi niya sa magandang paraan, sa tingin mo, saan? Ang kwarto lang ba ay mundo ng dalawang tao? At saka, ano ang ibig mong sabihin sa araw? Okay lang ba sa gabi? Hindi ko sinasadya. Yan ang ibig mong sabihin. Mas mabuting huwag na lang magsalita si Nico at hinayaan na lang siyang hilahin ni Claire. Pagkatapos ng katahimikan ng isip ay nadama din na ito ay isang kahangahangang kasiyahan, mula sa katawan ng batang babae ay naglabas ng isang bungkos ng birhen na halimuyak ay lubos na nakakapreskong, hindi siya nag-spray ng pabango, ngunit ang jade body fragrance, ang natural na halimuyak na ito ay napakasarap. Ang natural ay lubhang kaakit-akit din. Si Claire ay mga 18 o 19 na taong gulang, ay itinuturing na isang may sapat na gulang, ang kurbo ng katawan ay nabuo ng labis na kaaya-aya, mahirap isipin ng ilang taon pa, kapag siya ay lumaki, ang alindog na nagmumula ay kung ano ang kamangha-manghang. Natatakot ako na lahat sila ay magpapabagsak sa karamihan. Habang nag-iisip siya, nakita niya si Claire na hinihila siya lampas sa Kingsram Lake,
sa isang magandang landas na may linyang mga willow, at pagkatapos ay lumiko pa kanan sa harap ng isang kahoy na bahay. Itong kahoy na bahay na nakatago sa isang peach forest, mukhang tahimik at kakaiba, kahoy na bahay antique puno ng eleganteng lasa, parang purong lupa. Ano ang lugar na ito? Nagulat si Nico, akala niya pamilyar na siya sa Oxford University, pero pagdating niya dito ay napagtanto niyang hindi niya pala alam ang lugar na ito. Makikita mo kung pupunta ka dito. Nakangiti si Claire na naunang naglakad, saka kumaway kay Nico. Lumapit si Nico at sinalubong ang kahoy na bahay na may nakasabit na plaque sa itaas nito na may tatlong malalaking salita Tea Ceremony Society. Tea Ceremony Club. Tanong ni Nico. Tumango si Claire at nakangiting sinabi, ang Tea Ceremony Club ay isa sa maraming club sa Oxford University. Ngunit ang Tea Ceremony Club na ito ay hindi lamang para sa sinumang estudyante na gustong pumasok. Ako ang naging presidente ng Tea Ceremony Club mula noong araw na pumasok ako sa Oxford University. No wonder na sinasabi mong may special treatment ka. Nakuha mo ba itong president status sa loob sa pamamagitan ng backdoor? Hindi napigilan ni Nico ang mapangiti. Agad na inilibot ni Claire ang kanyang mga mata kay Nico at sinabing, halika, dapat malakas din, okay. Ang aking tea ceremony ay talagang walang kapare sa Oxford University. Kaya tinawag mo ako dito upang ipakita ang iyong kakayahan sa tsaa. Tanong ni Nico habang kumikinang ang mga mata. Mukhang hindi ka tanga. Matamis na ngumiti si Claire habang inilabas ang isang susi at binuksan ang pinto ng Tea Ceremony Club. Naglakad papunta sa Tea Ceremony Club, agad na naamoy ang amoy ng tsaa na umaalingaw-ngaw mula sa loob, ang kahoy na bahay na ito sa isang maliit na espasyo, ngunit na puno ng iba't ibang mga set ng tsaa. Ang ilan sa mga tea set ay ang nakita na ni Nico at ang iba ay hindi pa niya nakita. Walang ibang tao sa Tea Ceremony Club sa oras na ito, at ito ay talagang isang mundo ng dalawang tao, gaya ng sinabi ni Claire. Si Claire ay nagsimulang magpakulo ng tubig para sa tsaa, hindi gamit ang isang induction cooker na uri para magpakulo ng tubig, nagtayo siya ng bukas na apoy, at hindi nagsunog ng carbon o hindi pangkaraniwang kahoy, ngunit isang mabangong kahoy. Ang kahoy na ito pagkatapos ay sinunog na may mahinang halimuyak sa pagsasabog, at lubhang lumalaban sa pagkasunog. Isang maliit na pulang luwad na kalan ang inilagay sa apoy, si Claire patungo sa maliit na pulang luwad na kalan ay nagbuhos ng tubig, ay nagsabi, ang mga pinagmumulan ng tubig na ito ay ngayong umaga nang hilingin ko sa mga tao na magpadala, ay ang pinakamatamis na tubig sa bukal ng bundok. Ibig sabihin, buhay na tubig. Upang makagawa ng masarap na tsaa, kailangan mong gumamit ng buhay na tubig. Mukhang napakaraming pangangaral na nagaganap. Bahagyang napabuntong hininga si Nico, masungit siyang tao, sanay siyang uminom ng malaking subo ng tsaa natural, sanay din siyang uminom ng malaking subo ng tsaa. Upang sabihin na hayaan siyang gumugol ng labis na pagsisikap na magtimpla ng isang palayok ng magandang tsaa na maiinom, determinado siyang hindi magkaroon ng pasensya, kahit na ang brood ay ang pinakamabangong tsaa ay hindi rin niya ginawa. Sa ilang sandali, kumulo ang tubig sa bukal ng bundok sa maliit na pulang luwad na kalan. Pinatay ni Claire ang bukas na apoy, ngunit walang pagmamadali upang simulan ang paggawa ng tsaa. Para sa iba't ibang uri ng tsaa, kailangan ng iba't ibang temperatura ng tubig upang magluto ng tunay na lasa. Sa pagkakataong ito ay dinala ni Claire ang bagong tsaa ng panahon. Para sa bagong tsaa na ito, ang tubig ay hindi dapat masyadong mainit at hindi masyadong malamig, at ang tubig ay kailangang iwanang tumayo ng ilang sandali pagkatapos kumulo bago ito ilagay sa kaldero, na isang pagsubok ng pamamaraan. Tahimik na tumambay si Claire saglit, inaasahan na halos handa na ang temperatura ng tubig na kumukulo sa red clay stove, at nagsimula siyang gumawa ng tsaa. Isang serye ng mga paggalaw tulad ng isang daloy ng tubig sa isang go, upang ang mga tao ay tumingin sa isang pakiramdam ng kagandahan. Ang kagandahang ito ay binibigyang kahulugan sa sukdulan na ang sining. Well, narito ang unang tasa ng tsaa, subukan ito. Maya-maya'y ngumiti si Claire at naglagay ng purple sand teacup sa harap ni Nico, kulay turquoise ang tea sa cup, kumikinang at transparent ang sopas, madilim at malayong malayo ang halimuyak, isang pabango na lang ng tsaa ay naroon na. Nakakalasing. Dinampot ni Nico ang tasa ng tsaa at tumikim, parehong mabango ang bibig, ang lasa ng tsaa ay nananatili sa lalamunan ng mahabang panahon, tumatagal ng mahabang panahon. Inubos ni Nico ang tasa ng tsaa, at saka lang sinabi, masarap talaga ang tsaa.
Patawarin mo siya sa hindi pagiging mahusay sa seremonya ng tsaa, ngunit hindi rin alam kung paano tikman ang tsaa, ngunit uminom pa rin ng hindi pangkaraniwang lugar ng tsaa na ito. Kung ito ay papalitan ng isang mahilig sa tsaa upang humigop, ito ay tiyak na namangha. This is the second brew of tea, iba ang lasa sa unang cup o. Ngumiti si Claire, at nagsali ng isa pang tasa ng tsaa para kay Nico. Si Nico, gayunpaman, ay tumitig kay Claire, na hindi nagmamadaling uminom nitong pangalawang tasa ng tsaa, at nagtanong, sabihin mo sa akin ng totoo, mayroon ka ba para sa akin? Bakit mo naman natanong yan? Nanlaki ang mata ni Claire. Kinaladkad mo ako dito at pinaghirapan mo ang lahat ng problemang ito para magtimpla ng tsaa na ito, hindi ako naniniwala na hayaan mo lang akong matikman ang iyong tea ceremony craft. Sabi ni Nico. Paf! Hindi napigilan ni Claire na mapangiti, tumingin siya kay Nico at sinabing, parang hindi ka tanga. Speaking of which, kahit na si Mr. Wilson ng school namin ay gustong uminom ng handmade tea ko, kailangan niyang mangako ng pabor para gawin iyon. Not to mention Mr. Wilson, ganun din ang tatay ko. Sa tingin mo ba may makakainom ng tsaa ko? Agad na tumawa ng mapait si Nico at sinabing, huli na ba ang lahat para iluwa ko ang tasa ng tsaa na kakainom ko lang? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba masarap ang tsaang ginawa ko? Masarap, masarap. Pero, hindi ko kayang inumin ito. Kahit ang iyong ama ay kailangang mangako ng mga benepisyo sa pag-inom ng isang tasa ng tsaa mula sa iyo, ngunit paano ko maipapangako sa iyo ang anumang benepisyo maliban sa katawan na ito? Ha 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 ha. Hindi napigilan ni Claire na takpan ang kanyang tiyan at tumatawa at nanginginig, ngunit mukhang prangka. Pagkaraan ng mahabang panahon, napigilan ni Claire ang pagtawa, at ang kanyang mga mata na may laman pa ring tawa, ay tumitig kay Nico at sinabing, huwag kang kabahan, hindi kita kakainin. Hindi mo sinasabi, medyo natatakot ako. Seryosong sabi ni Nico. Ha 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 ha. Hindi napigilan ni Claire ang muling humagalpak ng tawa, at sa kakatapos lang ng hininga ay sinabi niya, gusto mo akong pagtawanan ng mamatay ah. Sige, may gusto lang akong itanong sa iyo. Ilang tanong lang. Oo, pero kailangan mong sumagot ng totoo. Okay, tanong mo. May asawa ka na ba? Kung hindi kasal may girlfriend ka ba? Nagsimulang magtanong si Claire. Hindi inaasahan ni Nico na magtatanong ng ganoon si Claire, at umiling siya at sinabing, kasalukuyang single. Kung hihilingin ko sa iyo na maging bodyguard ko sa gilid at protektahan ako ng malapit sa akin sa lahat ng oras, sasabihin mo ba? Tanong ulit ni Claire. Wala akong oras, ang seguridad ay isang napakaabalang trabaho din. Nico Bok, pagiging isang bodyguard para sa isang school beauty. Iyon ay masyadong kapansin-pansin, at ito ay malayo sa mababang profile na mga prinsipyo na palagi niyang sinusunod. Then the last question, tumayo si Claire, bigla siyang naglakad papunta sa harapan ni Nico, tapos yumuko, may jade face na bumungad sa takong ni Nico, halos malapit sa mukha ni Nico, bahagyang bumuka ang mapula niyang labi at nagtanong siya ng salita, magugustuhan mo ba ako? Vermilion labi, malumanay bukas, mabango lihim, tulad ng orchid, huminga ng palabas upang matugunan ang mukha, hayaan ang kaluluwa ng isang tao baligtad. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Nico na titigil na ang kanyang paghinga, at pati ang kanyang dugo ay magyayelo. Pero sino si Nico? Hindi siya malilito dito. Umangat ang sulok ng bibig ni Nico, isang trademark na masamang ngiti, bigla niyang inabot, isang sampal sa puwete ni Claire, ang nagsabi, young not learn good, but learn to molest adults. Sa yugtong ito, dapat kang tumutok sa iyong pag-aaral at huwag masyadong maagang makisangkot sa pag-ibig ng mga lalaki at babae. Well, tapos na ang tanong mo, itong pangalawang tasa ng tsaa na iniinom ko ay hindi rin masakit. Ito ay sinadya para sa iyo na uminom. Ibinuka ni Claire ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang mukha ay sobrang pula at pataas, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, wala pang sumasample sa kanyang puwetan. Kinuha ni Nico ang tasa ng tsaa at ininom ang lahat, tumango at sinabing, talagang masarap na tsaa. Well, ang tsaa din uminom, ang problema ay din malaki, ako din dapat pumunta. Sa hinaharap, may magandang lugar para uminom ng tsaa kapag nauuhaw ka. Habang nagsasalita siya ay tumayo na si Nico at tinungo ang pinto. Pinaalis ni Claire si Nico, kumaway palm, at tumayo sa peach grove. Ang kanyang pagkatao ay mas pinong kaysa sa mga bulaklak, tumingin siya sa kumukupas na likod ni Nico, at biglang ngumiti, at bumulong sa boses na siya lang ang nakakarinig. Lord Magnus, hindi mo na ba ako naaalala?
Ang batang babae noon ay lumaki na, hindi mo naaalala at hindi kita sinisisi. Pero naaalala kita, lagi kitang tatandaan, lagi kitang tatandaan. Pahina 113 magkasama o natutulog na magkasama. Lumabas si Nico sa Tea Ceremony Club na ito at nakitang 12:30 na. This time to go to cafeteria, wala sigurong kakainin, naisip niya na mas mabuting bumalik sa bahay para kumain ng pansit. Naglakad si Nico pabalik sa Bamboo Residence at nagulat siya nang makita ang isang magiting na figure na umaaligid sa harap ng kanyang bahay, natigilan siya at hindi napigil ang sabihin, Lucas. Lumingon ang figure at si Lucas iyon. Nang makita niya si Nico ay ngumiti siya ng matamis at sinabing, saan ka nang galing? Siyempre pumunta ako para hanapin ka. Nagdilim ang mukha ni Nico at sinabing, Madam Murphy, hindi mo ba dapat pigilan ang iyong sarili? Tumaas ang isang kilay ni Lucas at nagtanong, anong klaseng pag-uugali? Kahit kilala natin ang isa't isa, hindi ka basta-basta lalapit sa akin tuwing lilipat ka. This is my residence, nasasagasaan mo kapag may time, this will attract criticism. Prangka na sabi ni Nico. Ganun ba? Ano ang magiging nonsense? Magiliw na tanong ni Lucas. Parang hindi masyadong maganda ang charge ng pakikipag-hook sa isang magandang instructor sa panahon ng security, di ba? At saka, ang aktwal na sitwasyon ay nagkusa ka na lumapit sa akin, at posibleng ako pa ang may kasalanan. Sabi ni Nico. Si Lord Magnus, na hindi natatakot sa anumang bagay, ay natatakot din dito. Tumawa si Lucas, naningkit ang kanyang mga mata at sinabing, akala ko napakahirap na manirahan sa base ng sandatahang lakas at pabalik-balik araw-araw, kaya naisip kong sumama sa iyo. Ito ay magiging mas maginhawa. Anong sabi mo? Gulat na gulat si Nico baliw tong babaeng tia. Paano niya naisip na lumipat sa sarili niya? Magkasama. At mag-share ng kama. Hello. Ano ang iyong reaksyon dito? Anong kakaiba dito? Noong nasa misyon ako, kumakain at naninirahan pa rin ako kasama ng mga mandirigma ng pangkat ng labanan sa malalim na kagubatan. Tamang sabi ni Lucas. Hindi nakaimik si Nico teka, nasa battlefield yun, pareho kaya ng sitwasyon ngayon. Isa lang ang kama sa bahay ko. Euphemistically na sabi ni Nico. Alam ko, kung lilipat ako, natural na matutulog ako sa kama at sa sahig ka. Seryosong sabi ni Lucas. Banal na tae. Tuwid na itim na linya ang noo ni Nico, ang mga ganoong salita ay magaling niyang sabihin. Nahihiya akong marinig. Napabuntong hininga si Nico at sinabing, sa anong dahilan? Iyan ang tirahan na itinalaga sa akin ng paaralan, at ako ang may-ari ng bahay sa panahong ito. Nakakita ka na ba ng may-ari na hindi natutulog sa sahig sa sarili niyang bahay na may king size na kama? Dahil babae ako at lalaki ka, dapat sumuko ka. Maganda ka at sexy, at mahina ang loob ko, hindi ko ito kayang hawakan. Isang ace warrior na lumabas sa Dragon Shade at talagang nagsabing mahina ang kanyang kalooban. Bakit hindi mo sabihin na ang mga inahing baboy ay babangon sa puno? Mayroon akong masamang personal na estilo, sabihin nating sumilip ako kapag naliligo ka. Ganun ba? Kung marunong ka talagang mag-espiya, yun ang magagawa mo, at aaminin ko. Ikaw Lucas, masasabi mo bang isa kang babae na mas mapaglalaanan? Makatwiran ka ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka maaaring lumipat dito, o kailangan kitang ilagay sa lugar sa kalagitnaan ng gabi, para magsisi ka. Talaga. Naalala ko na si Miss Martinoy ay kapitbahay, di ba? Hindi ko alam kung gigisingan ko si Miss Martino sa pagsigaw. Nico ganap na hindi makapagsalita, hindi alam kung ano ang sasabihin, siya nadama ng isang maliit na tuyong bibig, damdamin sinabi kalahating araw, ay walang kaparirikon. Napatingin si Lucas sa natatalo na ekspresyon ni Nico at hindi napigil ang matawa, mukha siyang saplada at sinabing, kalahating araw na akong nakatayo sa harap ng bahay mo, pwede mo bang buksan ang pintuan? Kinailangan ding ilabas ni Nico ang susi para mabuksan ang pinto. Matapos itulak ang pinto, pumasok din si Lucas na walang tagalabas, na para bang kinuha na niya ang lugar na ito bilang sariling tahanan. Kumain ka na ba? Tanong ni Nico. Kumain ka na. Hindi ka pa kumakain. Curious na tanong ni Lucas. Hindi mo ba nakikitang gumagawa ako ng pansit? Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, nagsimula nang maglabas ng isang balde ng instant noodles para ibabad. Pagbalik sa bahay, hinubad din ni Nico ang suot niyang security uniform at naka-undershirt lang para mas malamig.
Magsasalita pa sana si Lucas, ngunit naningkit ang kanyang mga mata nang makita ang kanang braso ni Nico na nakabalot ng mga benda, at natigilan siya at sinabing, ano ang nangyari sa kanang braso mo? Isang pasa. Walang pakialam na sabi ni Nico, oo, gasgas, wala lang. Superficial injury lang yan. Malumanay na sabi ni Nico, hindi ganoon ang iniisip ni Lucas, alam niyang napakalakas ng buhay ni Nico, ito nang walang dahilan kung paano mabubugbog. Anong nangyayari dito? Ang pasa na ito ay dapat na isang pasa mula sa isang mabilis na pagkahulog. Huwag mong sabihin na okay ka lang na mahulog sa lupa sa ilalim ng sarili mong tinulungang pagtakbo para masaya, sabi ni Lucas. Hindi naman masyado. Nagkaroon ng isang aksidente kagabi, isang lalaki ang nagmaneho ng kanyang kotse sa akin, sinubukan akong patayin, at nauwi sa isang tangkang pagpatay. Iyon lang. Hindi nagtago si Nico, nagsimula na rin daw siyang kumain ng pansit. May gustong pumatay sa iyo. Sino ang kabilang partido? Kung tatanungin mo ako sino ang tinatanong ko. Anyway, nagbukas ng kaso ang police side para imbestigahan, tingnan natin ang resulta. Ilang araw ka lang sa Oxfire, di ba? Anong uri ng mga kaaway ang nakuha mo? Ngunit ang kabilang partido ay talagang mahusay sa pagpili ng mga tao, ito ay hindi isang malinaw na pagbaril sa kanilang sarili. Hoy, wala kang dapat sabihin, hindi naman masakit ang pagtayo at pakikipag-usap, di ba? Pinaalala mo, pumunta ako sa iyo para magpahinga, bakit ako nakatayo, Ibinuka ni Lucas ang kanyang bibig, at saka dumiretso sa kama at diretsong humiga. Ikaw. Si Nico, na may kaunting pansit na nakasabit sa sulok ng kanyang bibig, ay napatingin sa halos rogue na kilos ni Lucas, at sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. Ang babaeng ito, masyadong walang hiya, ngunit isa ring unang bulaklak ng militar ng hukbo, kaya casual na nakahiga sa kama ng isang lalaki. Ito ay dapat na underdoned. Ngunit upang sabihin na ang pag-iimpake ni Lucas. Tumingin si Nico sa kanyang bahay, talagang gustong maglinis ng pagkain, natatakot lang na ang buong bahay na mga kasangkapan at appliances at iba pang mga bagay pagkatapos ay mahayla sa istasyon ng pagbili, tama ba? Ang kanilang sariling bahay ay hindi maaaring gamitin bilang isang larangan ng digmaan, sa huli, ang pagkawala ay sa kanila. Maghintay hanggang sa makatulog ang sisiw na ito. Lihim na naglaro ng magandang laro ang puso ni Nico, hindi napigilan ng mga sulok ng kanyang bibig ang isang masamang ngiti. Pagkatapos ng balde ng noodles, umupo si Nico sa sofa at uminom ng tsaa. Ang liwanag mula sa gilid ng kanyang mata ay nakabantay sa mga galaw ni Lucas at nakita nga ang militar na bulaklak na ito na paikot-ikot sa kama, paikot-ikot, at hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Natigilan si Nico, naghihintay ng kalahating araw para sa resultang ito. Wala ba siyang tulog o ano? Hoy, anong ginagawa mong paikot-ikot? Hindi naman flat ang kama ko, di ba? Gusto mo pa bang matulog? Sa wakas ay hindi na napigilan ni Nico na magtanong. Medyo hindi komportable, kalimutan ito, mas mahusay na huwag matulog. Ibinuka ni Lucas ang kanyang bibig at umupo. Direktang napatulala si Nico, at ang mga kalkulasyon na nilalaro sa kanyang puso ay direktang patay. Pahina 114 na pansamantalang instructor. Nakita rin ni Nico na medyo hindi natural ang mukha ni Lucas at nakakunot ang mga kilay na parabang hindi komportable sa katawan. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Pero huwag mong sabihing nakahiga ka sa kama ko para gumawa ng physical discomfort or something like that, hindi ko kasalanan, sabi ni Nico. Pinandilatan ni Lucas si Nico at sinabing, maaari mo bang aliwin ang mga tao? Kalimutan mo na, wala akong pakialam na kausapin ka. Aalis na ako, malapit na mag-assemble para sa military training sa hapon. Dahil doon, papalabas na ng pinto si Lucas. Inisip ito ni Nico, sumunod din sa paglalakad palabas, nakita niya si Lucas na may sakit ang katawan, hindi rin alam kung paano, o sundin ang nakaraan upang makita ang ilang kapayapaan ng isip. Sa hapon, nagsimula na ring dumating at magtipon ang mga bagong estudyante para simulan ang kanilang pagsasanay sa militar. Ang mga batang babae ng 3rd Company Platoon na pinamumunuan ni Lucas ay nagtipon din sa palaruan habang si Lucas ay nagsisimula sa sesyon ng pagsasanay ngayong hapon. Ang nilalaman ng pagsasanay sa militar sa kolehiyo ay hindi gaanong, ito ay ang pagsasanay na nakatayo sa atensyon, pahinga, huminto at umalis, magkasabay na nagmamarcha, at iba pa. Lahat ito ay laro ng bata para kay Lucas.
Nang lumakad si Nico, nakita niya si Lucas na nangunguna sa isang platen ng mga batang babae mula sa ikatlong pangkat sa pagsasanay sa pagmamartsa ng sabay-sabay. Nico sinusunod, natagpuan na ang pangkalahatang kalidad ng tatlong mga kumpanya sa isang hilera ng mga batang babae koponan ay napakataas, ilang mga batang babae ay medyo maganda, hindi bababa sa ang klase Bulaklak Departamento Bulaklak Antas. Sayang nga lang at andyan si Claire, ang school beauty na may ngiti na nakakatulala sa mga engkanto, sa girls team na ito, kaya natural na dapat madilim ang ilaw ng iba pang mga babae. Nakita rin ng mga batang babae sa plate ng ikatlong kumpanya si Nico, at ang ilang mga batang babae na may matapang na estilo ay tumingin kay Nico na may mapunggay na mga mata, at humarap sa kanya nang hindi nakatingin si Lucas. Natural din na nakita ni Claire, nang dumating ang zipper, ang mga mata ni Claire na parang autumn water blue waves ay kumandat sa kanya, ang sulok ng bibig ay nagpakita ng isang nakakalokong ngiti, na para bang nasa discharge. Tamang-tama ang araw, ang mga mata ng batang babae ay napakaliwanag at gumagalaw, kasama ng maganda at inosenteng liwanag ng ngiti, diretso sa puso, upang ang mga tao ay hindi makalaban. Natigilan si Nico, at pagkatapos ay hindi maiwasan ang kanyang puso na mag-isip. Napaka hindi ka panipaniwala ang batang babaeng ito. Hindi magandang pagsasanay sa militar, ngunit talagang nakipag-ugnay sa mga lalaki, kung ako ang kanilang instructor, kailangan kong talunin ang kanyang puwit. Tirik na ang araw, lalo na ngayong 2:00 o 3:00, mainit ang araw. Habang umuusad ang pagsasanay, napansin ni Nico na medyo naliligaw si Lucas, at nang pamunuan niya ang koponan na muling magsanay sa pagmamartsa, medyo maputi ang mukha at nakakunot ang noo, na para bang pinipilit niyang dumaan sa sakit. Pagkatapos ay sinabihan ni Lucas ang koponan ng volleyball ng kababaihan na magpahinga sa kinaroroonan nila, at lumabas siya ng palaruan papunta kay Nico at sinabing, "Alam mo ba kung saan ang tindahan ng paaralan?" "Alam ko, may kailangan ka ba?" tanong ni Nico. Ako. Biglang namula ang mukha ni Lucas. Tiningnan ni Nico ang ekspresyon ni Lucas at pagkatapos ay tinatakpan niya ang kanyang tiyan paminsan-minsan at tinanong, "May sakit ka ba sa tiyan?" Tumango si Lucas na medyo nahihiya ang mukha. "Anong kinain mo kaninang tanghalian? Sumakit ba ang tiyan mo?" Umangat ang mukha ni Nico sa pag-aalala. Inis na pinandilatan ni Lucas si Nico, umiling, at sinabing, "Hindi ito ang pagkain. May regla ako, hindi ko alam kung bakit ang aga-aga, at sobrang sikmura ng tiyan ko." Biglang natigilan si Nico sa pag-iisip na nagtanong si Lucas tungkol sa tindahan, at hindi niya naiwasang sabihin, "Ibig mong sabihin wala kang anumang tampons?" "Hindi, kaya tinanong kita kung saan ang tindahan at pumunta ako para bumili." Sabi ni Lucas. "You have this tummy ache? Kalimutan mo na, huwag ka nang umalis, magpahinga ka muna. Bibili ako para sayo." Ibinuko ni Nico ang kanyang bibig at agad na inilabas ang kanyang mga paa at tumakbo sa direksyon ng tindahan ng paaralan. Tumakbo si Nico hanggang sa tindahan, sa kanya naalala na hindi niya alam kung anong brand at modelo ang ginamit ni Lucas, wala siyang pakialam, pagkatapos pumili ng isang tatak ay ang uri ng malaki, maliit, katamtaman at malaki na mabibili sa lahat. Whatever, there's always something for her anyway. Madilim na nag-isip si Nico, habang naglalakad papunta sa front checkout, ramdam niya ang kakaibang tingin ng cashier lady. Totoo rin na nakasuot siya ng uniforme ng seguridad, malinaw na isang security guard sa loob ng paaralan, at ngayon ay talagang dumating upang bumili ng pinakakilalang mga supply para sa mga kababaihan, mga sanitary napkin. Para kanino ito? Tiyak na hindi niya kailangan ang bagay na ito para sa isang malaking tao, maliban kung siya ay isang patay na pervert. So ito ay para sa isang babae o isang babaeng guro sa paaralan. Sinalubong ni Nico ang kakaibang tingin ng asawa ng cashier, pagkatapos ng pag-checkout, kumuha siya ng bag at inilagay sa bag ang isang bungkos ng binili niyang banyo at tumakas palabas ng tindahan. Kailan naging kanais-nais ang propesyon ng seguridad? Ngunit ang lalaking iyon ngayon ay mukhang isang puting batang lalaki. Nang nasa malayo na si Nico, nararapat na gumawa ng hatol ang cashier lady. Mabuti na lang at lumayo si Nico, kung hindi, nakakarinig ng mga ganoong salita, tiyak na nagsusuka ng dugo. Tumakbo si Nico palayo, hinagis ni Lucas na nakatayo sa pwesto, lumapit siya kay Lucas, binigay ang bag sa kamay niya at sinabing, here you go." "Ikaw?" Napatingin si Lucas sa bag na puno ng mga gamit, namumula ang mukha, at hindi niya maiwasang sabihin sa inis na boses, "Baboy ka ba?" "Hindi ko masyadong kailangan."
Hindi ko alam kung anong modelo ang ginagamit mo, kaya binili ko ang lahat ng uri ng mga modelo, para laging may magagamit ka. Sabi ni Nico. Si Lucas ay pulang-pula ang mukha at talagang gustong martilyo hanggang mamatay ang lalaking ito, pagkatapos ay sinabi niya, ibigay mo sa akin ang susi ng iyong bahay. Ha! Natigilan si Nico. Saan ako magpapalit ng hindi pumupunta sa bahay mo? At saka, masakit ang tiyan ko at malamang na kailangan kong magpahinga ng nakadapa. Hininaan ni Lucas ang boses at walang magandang pagpapatawa. Kay Lucas lang ang susi ng kwarto ni Nico, natatakot din siyang madelay kay Lucas, kaso matagal ang delay, direct flow out na kayang gawin. Kinuha ni Lucas ang susi ng silid at sinabing, itong pleton ng mga babae ay magiging iyo sa ngayon. Ikaw na bahala sa kanila para sa akin. Kinamusta ko na sila noong nag-shopping ka. Hey! Hey, magiging isang dakot ka na lang. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Nico, pero nakalayo na si Lucas. Wala ba akong mahanap? Nico ay kaya nalulumbay, siya ay isang security guard para sa isang magandang dahilan, libre at madali, ngunit hindi rin kailangang malantad sa mainit na araw, ngunit ngayon ay sakupin ang stall ni Lucas, sa ngalan ng isang hanay ng mga batang babae na pagsasanay. Thinking about it, he was really depressed, but Lucas' situation is special, wala siyang masabi. Lumingon si Nico sa playground at nakita niya ang isang hanay ng mga batang babae na nakatayo sa maayos na hanay, marahil ay utos ni Lucas. Huminga ng malalim si Nico at ang tanging nagawa niya ay ang maglakad papasok sa playground at maglakad papunta sa hanay ng mga babae. Nakita ng isang hanay ng mga batang babae si Nico na naglalakad, maraming mga batang babae ang namumungay, ang ilang mga batang babae ay kumikinang, gustong ngumiti, ang ilang mga batang babae ay gustong ibuka ang kanilang mga bibig at sumigaw ng, security brother. Gayunpaman, pagkatapos ang mga batang babae na ito ay umikot at nadama ang isang hindi maipaliwanag na aura ng hindi nasasalat na presyon na nanag. Nang tumingin ulit sila kay Nico, naramdaman na lang nila na parang nagbago ang Nico na nasa harapan nila. Kung sasabihin mo na ang insidente ng Nicocin sa gate ng paaralan ay mukhang dominante at makapangyarihan, ngunit sa mga ordinaryong pagkakataon ay tila tamad at casual, kung gayon ang kasalukuyang Nico ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng pagiging sobrang malamig at impersonal, mahigpit at solemn. Sa ilalim ng di nakikitang kapangyarihang ito, isang hilera ng mga batang babae na gustong tumawa upang magsalita, isa-isang tumigil sa kanilang mga bibig, at ang mga titig sa kanilang mga mata ay nagpakita pa ng isang pakiramdam ng pagkamangha. Si Claire ay hindi rin nagsalita, nakatayo siya ng tuwid, hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang, na nagliliwanag ng isang maliwanag na liwanag ng kaguluhan. Lord Magnus, ito ang dapat mong gawin. O sa halip, ito ang totoong ikaw. Naaalala ko ang ganoong aura sa iyo, nang harapin mo ang iyong mga kaaway, napakalamig mo at walang awa, ngunit makapangyarihan at napakalaki. Sa puso ng dalaga, may tinig na sumisigaw sa tuwa at pananabik. Tuwang-tuwa siya, tila unti-unting umusbong ang mga alaala noong una, malabo, na para bang nakakita siya ng isang mandirigma na mukhang berde pa rin noon, anuman ang kanilang sariling kaligtasan, ay isang batang babae na sasamahan upang makatakas sa mapanganib na eksena ng putukan. Ilang taon. Hindi bababa sa 8 taon na ang nakalipas, tama ba? Ngunit ang tagpong iyon sa simula ay hindi niya nakalimutan. Kaya't, sa pagtingin kay Nico sa sandaling ito, ang mga mata niyang nasa sabik ay tila nabuhusan ng tubig dahil nakita niyang muling lumitaw ang pamilyar sa kanya, ang nasa kaibuturan ng kanyang alaala. Ang disiplina ay pinananatili ng maayos. Makalipas ang kalahating mahabang panahon, nagsalita si Nico, pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, may nangyayari ang iyong ginang Murphy, kaya hayaan mo akong pumalit sa kanya at pamunuan ang iyong pagsasanay sa militar pansamantala. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, maraming mga mukha ng mga batang babae ang malinaw na nasa sabik at ang kanilang mga mata ay parang bituin. Bawat isa ay nasa panahon ng pamumulaklak ng dalaga, ay umaasa na ang kanilang mga puso Prince Charming ay isang makapangyarihang bayani. Si Nico ay hindi Prince Charming, hindi pa rin sila sigurado, ngunit si Nico ay tiyak na isang malaking bayani. Ang forum ng paaralan ay malawak na kumalat sa pagsugpo sa gangster video ay ang pinakamahusay na patunay. Bukod dito, napakagwapo rin ni Nico, may mga katangi tanging katangian, matitigas na linya, gwapo ang kapaligirang panlalaki, kaysa sa mga tinatawag na mahinang puting batang lalaki ay hindi rin alam kung gaano karaming beses na mas malakas.
Sabi nga sa kasabihan, sinong dalaga ang hindi gustong maging isang gwapo at virile hero ang kanyang instructor. Lahat sila ay nasa sabik at kinikilig, ngunit ang isa ay nagpipigil. Dahil sa aura ng katawan ni Nico sa kanilang harapan ay kinikilig sila. Parang may naramdaman si Nico, bigla siyang napangiti, nawala ang malamig at seryosong aura ng katawan niya, nakangiti niyang sabi, ano? Parang walang nag-welcome sa'yo. Oo. Welcome brother security para maging instructor namin. Gago ka ba, ngayon kailangan mong tawagan si Sir Magnus. Sir Magnus, alam mo bang napakagwapo mo, lahat tayo ay gustong gusto. Hindi naman ako nananaginip di ba? Naging instructor na namin ang gwapo at kahangahangang kapatid na security guard. Ang galing talaga. Sir Magnus, sinusuportahan ka namin, at gustong-gusto naming lahat na magkaroon ka bilang isang instructor para sa aming First Platoon Girls Team. Isang hilera ng mga batang babae ang lahat ay tumalon at nagsaya, na nagpapahayag ng kagalakan sa kanilang mga puso, sila ay talagang masaya at nasa sabik, lahat ay umaawit sa pananabik. Nang makita ang sitwasyong ito, hindi napigilan ni Nico ang hindi malay na hawakan ang kanyang ilong ang kanyang sariling katanyagan ay napakataas. Nabaling ang tingin ni Nico nang makita si Claire, kaya natigilan siya nang makitang nakapout si Claire, namumungay ang pisngi, tila may bahagyang inis ang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Natigilan si Nico at naisip, posible bang hindi masaya ang batang babae na ito na pansamantalang pumalit sa posisyon ng instructor. Ang batang babae ay hindi malungkot, ngunit nagseselos. Marami sa mga batang babae sa Hanay ay mainit na nagpapahayag ng kanilang pagtanggap at pagmamahal kay Nico, at ang mga tinig na ito ay nahulog sa mga tainga ng batang babae, na nagpaasim sa kanyang puso at nagseselos. Pahina 115 ang pinakamakapangyarihang security guard. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay sa pagmamartsa ng sabay-sabay. Naiintindihan ba ninyong lahat ang mga pangunahing punto ng kilusan? Itaas ang dibdib, paarap ang mga mata, magkadikit ang apat na daliri, hinlalaki sa gitna ng hintuturo. Kapag iniswing mo ang iyong mga braso, panatilihin itong tuwid. Kayong mga babae, floppy kayo pag nag-swing arms kayo, hindi pa ba kayo nag-almusal? Halika, kailangan mong lumakad ng sabay-sabay na may nagmamarcha na espirito, hindi isang walang sigla at pailay. Itigil mo na lahat. Hindi standardized or coordinated ang arm swing ng buong team, mukhang magulo. Kayong lahat, magsanay sa pag-indayog ng inyong mga braso on the spot. Paano mo ay swing ang iyong mga braso? Ituwid ang iyong mga braso, ay ugoy ang mga ito sa harap ng iyong dibdib, at ay ugoy ang mga ito pabalik hanggat maaari. Sa palaruan, sa ilalim ng nakakapasong araw, isang lalaking may malakas na poster na nakasuot ng uniforme ng seguridad ay nagsasanay ng isang linya ng mga batang babae, ang mainit na araw ay nakamapa sa kanyang mukha ng mainit na pawis, ngunit sumasalamin din sa isang bakal na panlalaking aura, sa estado ng pagsasanay sa militar. Ay napakaseryoso, ngunit napakahigpit din, ay isa-isang gumabay sa mga aksyon ng linya ng mga batang babae. Natural na si Nico ang lalaking naka-security uniform, at masasabing isa na siya sa mga pinakakapansin-pansing eksena sa buong playground. Ang isang security guard ng paaralan ay naging isang military training instructor sa isang marangal na paraan. Kung ito ay ilalabas, natatakot akong walang maniniwala, tama ba? Ito ay isang pantasya, at hindi pa nagagawa sa lahat ng mga pangunahing unibersidad. Ngunit ito ay isang mapangahas na bagay na aktwal na nangyayari sa Oxford University. Ano ang ibang mga tao sa tingin ay hindi alam, anyway, Oxford University Seguridad Frederick, Arthur at iba pang mga tao ay ang lahat ng masindak, sila ay nais na dumating sa ibabaw at Nico shift, kaya na Nico tanghali break, ngunit pagkatapos na dumating sa kung ano ang kanilang nakita. Laking gulat nila nang makitang sinasanay ni Nico ang isang freshman female volleyball team na halos malaglag ang kanilang mga panga. Hindi nga ako nagkakamali di ba? Nico, nagsasanay siya sa militar sa mga bagong estudyante. Hindi naman nawalan ng malay, Nico yon. Sino ang maaaring magsuot ng uniformeng pangseguridad ng napakagwapo at mapilit maliban kay Nico? Sa tingin ko ay mas maganda pa ito kaysa sa mga uniforme ng militar na suot ng mga instructor. Balak bang ay bully ni Nico hanggang sa masira ang langit? Nakakita na ba kayo ng isang instance ng isang security guard na gaganap bilang isang instructor? Hindi, talagang hindi. Hindi naririnig. Napaka-tiger talaga ni Nico, madalas laging nakakagawa ng mga hindi inaasahang bagay, itong security guard bilang instructor, ang una lang, di ba?
Si Nico talaga ang pinakamahusay na security guard kailanman. Nakakailang sabihin. Parang pamilyar si Nico sa nilalaman nitong military training kita mo naman, mas makapangyarihan ang pagtuturo ni Nico kaysa sa ibang mga opisyal. Si Nico ba ito ay makapangyarihan sa lahat? Si Frederick at ang kanilang isa at lahat ng mga security guard ay nag-uusap, sila ay mukhang nagulat at humanga, at ang kanilang mga salita ay napuno ng isang taos-pusong pakiramdam ng paghanga. Sa katunayan, para kay Nico, ang nilalamang ito ng pagsasanay sa militar ay ganap na paglalaro ng bata, hindi pa banggitin ang pagsasanay sa militar para sa mga freshmen sa kolehiyo, kahit na pinapayagan siyang magsanay ng isang sundalo ng espesyal na puwersa na higit pa sa sapat. Si Nico's side of the situation, the playground is in the military training ng ibang instructor na pansin din, itong mga instructor na ito ay todo namangha ang mukha, nakasimangot sila, isipin mo na lang masyado itong outrageous. Isang security guard talaga ang dumating para kumilos bilang isang instructor. Hindi ba ito kalokohan? Nasaan ang instructor ng women's volleyball team? Saan siya nagpunta? Si Nico, na nasa gitna ng atensyon at opinyon ng publiko, ay hindi alam ito, ngunit seryoso pa rin siyang nagsasanay sa koponan ng volleyball ng mga kababaihan ng freshman, at siya ay napakahigpit at hinihingi sa koponan ng mga batang babae, tinitingnan ang kanilang mga galaw at isa-isa. Personal na nagtuturo sa kanila kung hindi sila gumagawa ng mabuti. Ilan sa mga babae na personal na inutusan ni Nico ay mukhang nasa sabik dahil may mga pagkakataong kailangan silang turuan ni Nico sa pamamagitan ng kamay at i-regulate ang kanilang mga galaw ng katawan. Kapag walang intentional irregularities kaya napunta si Nico para ituro, hindi alam. Isa pa, kapag natugunan ang aking mga kahilingan, maaga tayong madidismiss. Nagsalita si Nico. Handa, sabay-sabay na magmarcha. Sabi ni Nico sabay lagok. Sa ilalim ng direksyon ni Nico, ang hanay ng mga batang babae ay sumigaw ng mga slogan at sabay-sabay na nagmarcha patungo sa harapan. Sa pangkalahatan, pareho ang footwork at ang arm swing ay mas maayos at mas standardized kaysa dati, at mayroon talagang ilang pag-unlad. Nanood si Nico at nasiyahan, at nang huminto ang koponan ng volleyball ng kababaihan, sinabi niya, "Atensyon. Kalmado." Pagtingin sa isang batang babae sa harap ng medyo malambing at inosenteng mukha na pula, pinagpapawisan, sinabi niya, "Okay naman ang practice ngayon, na napaka-attentive mo. Ang araw ay talagang nagiging mas mainit at mas mainit, hayaan kayong lahat sa mainit na araw, hindi ko matiis, isang uri ng hindi alam ang pakiramdam ng awa. Kaya, disband on the spot. Sir Magnus, may kalahating oras pa bago tayo madismiss. Sir Magnus, napakainit ng puso mo, at marunong kang maawa sa isang babae. Sir Magnus, napakabuti mo sa amin." Marami sa mga masigla at masigasig na mga babae ang hindi napigil ang magsalita at tumingin kay Nico nang nakangiti. Nag-practice ka ng mabuti at naabot mo ang progress requirements ko, kaya bakit hindi ka madismiss ng maaga? Okay lang, disband na lang on the spot. Wala pang dinner tapos bumalik ka na sa dormitoryo at magpahinga ka muna. Sabi ni Nico. Oo. Ang mga batang babae sa field ay isa-isang bumangon na may tagay at pinaalis ang koponan dahil dito. Tumabi si Claire para kunin ang baso ng tubig na inilagay niya, saka siya lumapit kay Nico at inabot ang baso ng tubig sa kamay niya. Natigilan si Nico at sinabing, "Anong ginagawa mo dito? Painumin mo. Tignan mo pawis na pawis, wala man lang kalahating lagok ng tubig, hindi ka nauuhaw Mabait na sabi ng dalaga. Sinabi ni Nico, "Ito ang baso ng tubig na iniinom mo. Naiinis ka niyan. Hindi. Ang parehong tasa ng tubig na iniinom mo para inumin ko. Bakit hindi? I don't even mind, you don't mind also, mahirap bang sabihin na nahihiya ka?" Nakatitig kay Nico ang maningning na mga mata ni Claire, lahat ay sumasalamin sa kanyang anyo sa kanyang mga pupil. Medyo nahihiya nga si Nico, pero itong babaeng umiinom ng water cup how he is willing to mouth. Ngunit sa pagtingin sa ugali ni Claire, kailangan niyang yayain itong uminom. Hindi niya napigilan, ngunit kinuha ang baso ng tubig, ngunit hindi ginamit ang kanyang bibig sa bibig ng baso, ngunit ibinuhos ang tubig sa kanyang bibig sa hangin. Matamis at maasim, ngunit napaka-refresh din. Sarap na sarap talaga, kaya ilang higop din si Nico. Medyo masarap. Nakangiting ibinalik ni Nico kay Claire ang baso ng tubig. Ito ay pinalamig na maasim na plum juice upang pawiin ang iyong uhaw at maibsan ang init.
Hindi mo na kailangang bumili ng tubig mula ngayon, inumin mo na lang ang akin. Sabi ni Claire. Tiningnan ni Nico ng kakaiba ang dalaga, ano ang ibig niyang sabihin. Upang hayaan ang kanyang sarili na uminom mula sa kanyang baso ng tubig sa buong view ng publiko sa hinaharap. Wala siyang pakialam sa iisipin o tingin ng mga tao sa kanya. Sa pag-iisip pa lang, biglang may naramdaman si Nico na parang, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan, ay upang makita ang isang figure na raging patungo sa kanya head-on. Ito ay walang iba kundi si Howell, ang commander ng kumpanya ng ikatlong kumpanya. Pahina 116 na matigas. Lumapit si Howell na may bakal na mukha, nakatanggap siya ng briefing mula sa ibang mga instructor na ang instructor ng girls team ng unang platoon ng ikatlong kumpanya ay pinalitan ng isang security guard na nagsasanay sa girls team buong hapon. Kahit papaano, napakasensitibo ni Howell sa salitang security, kaya nang makatanggap siya ng balita, ang unang imahe na pumasok sa isip niya ay si Nico. Talaga bang sinasanay ng security guard na ito ang mga babae sa ikatlong platoon? Hindi ba't kalokohan iyon? Ito ay simpleng katawa-tawa. Sa oras na iyon ay galit na galit si Howell na lumalabas ang usok sa lahat ng 7 organo niya, at nagmamadali siyang lumapit at talagang nakita si Nico. Gayunpaman, hindi nakita si Lucas sa bukid, saan siya nagpunta. Kahit may urgent, dapat maghanap din sila ng ibang instructor na tutulong sa kanya na pansamantalang palitan ang ikatlong platoon ng mga babae, paanong magpakatanga itong security guard? Security guard lang siya, paano niya malalaman ang mga bagay na ito tungkol sa military training? Kaya, lumapit si Howell na may itim na mukha, tinitigan niya si Nico at walang pakialam na nagtanong, kanina ka lang ba nangunguna sa linya ng mga babae sa ikatlong hanay? Kaya si Captain Howell. Hindi maalat ang sinabi ni Nico, pagkatapos ay sinabing, talagang kinukuha ko. Masama ang pakiramdam ni Madam Murphy, kaya hayaan mo muna akong pumalit sa kanya pansamantala. Sabi mo hindi ako nagkakamali. Nakakapagod maging security guard, pero kailangan mong maging instructor sa tabi. Kung hindi ako binabayaran ng paaralan ng 2 sweldo, kung gayon ako ay talagang labis na talo. Humph! Qualified ka rin bang manguna sa mga bagong estudyante sa military training? Ang pinakapangunahing mga hakbang sa pagsipa, at mga hakbang sa pagmamartse ng isang sundalo ay hindi alam, at ikaw ay may sapat na pangahas na pamunuan ang mga bagong estudyante sa pagsasanay militar. Masyado talagang pabago-bago si Madam Murphy, kalokohan lang. Malamig na sabi ni Howell. Captain Howell, sa tingin ko sir. Si Magnus ay nagtuturo ng napakahusay, napakaseryoso at regular, hindi mas masahol pa sa alinman sa mga instructor. Nagsalita naman si Claire na nasa gilid. After the 3 rows of girls were dismissed, hindi lahat sila umalis, may mga girls pa rin na hindi pa umaalis. Narinig nila ang pagtatanong ni Howell kay Nico, at kaagad na lumapit ang mga babae at nagsimulang magsalita para kay Nico. Sir! Napakahusay magturo ni Magnus, mahal namin si Sir. Magnus. Oo, sir. Si Magnus ay napakamakatao, napakaseryoso at mahigpit sa pagsasanay sa amin, palaging napaka-responsable sa paggabay sa aming mga galaw, sinusuportahan namin si Sir. Magnus. Sinusuportahan ko rin si Sir. Magnus, Sir. Si Magnus ay may kakayahang maging instructor namin. May nangyayari si Madam Murphy kaya tinanong niya si Sir. Magnus na palitan siya, at sa tingin ko Sir. Magaling si Magnus. Isa-isang lumapit ang mga babae para magsalita para kay Nico, niyakap at sinusuportahan nila siya. Napatulala si Howell sa gayong pagpapakita ng puwersa. Gaano na ba ito katagal? Isang hapon lang, nanalo na ang lalaking ito sa suporta ng isang hanay ng mga babae. Si Howell ay hindi mahusay na makipagtalo sa mga estudyante, at higit sa lahat ay binalingan niya si Nico, at sinabing, security guard ka lang, at hindi nararapat na pansamantalang kumilos bilang isang instructor para sa isang platoon ng mga babae. Kaya, mula ngayon, hindi mo na kailangang manguna sa isang platoon ng pangkat ng mga babae. Dahil may gagawin si Madam Murphy, aayusin ko ang ibang instructor na pansamantalang pumalit. Kung ayaw mo akong pansamantalang pumalit bilang instructor ng mga babae ng first platoon ng third company, may 3 paraan para gawin ito. Una, talunin mo ako. Pangalawa, ipapunte si Madam Murphy at bawiin ang kanyang mga salita ng personal. Pangatlo, pasukin ang pinuno sa gilid ng paaralan. Maliban dyan, uutot ako sa sinasabi mo. Malamig ang tono ni Nico habang nagsasalita.
Howell na agresibong tindig, ngunit din talagang mapataob sa kanya, kahit na siya ay umalis sa Dragon Shade, ngunit hindi isang distrito ng isang garrison opisyal ay maaaring sabihin sa kanya kung ano ang gagawin, sumisigaw. Ikaw. Umikot si Howell sa galit, at nanlamig ang titig sa kanyang mga mata. Gaya ng dati, ang mukha ni Nico, nang walang kaunting ripple, ang pares ng kalmado tulad ng isang malalim na starry sky na titig ay mukhang walang pakialam, ang katawan ay malabo na nagpapakita ng bakas ng pressure, na ginagawa ang kanyang buong pagkatao ay parang dragon na nakatingin sa mga langgam. Kahit papaano, sa sandaling iyon, si Howell ay nagkaroon ng isang uri ng nakasusuklam na pakiramdam ng panggigipit. Si Nico sa harap niya ay halatang walang anumang aksyon, ngunit palaging hinayaan siyang maramdaman ang isang malaking bundok na dinurog ng pakiramdam ng presyon. Ang pakiramdam na ito, talagang hindi siya makapagsalita, nagsimula ang buong tao sa malamig na pawis. Okay, students. Since na-dismiss na tayo, balik na tayo sa dorms or dinner. Sa wakas ay nagsalita si Nico, at nang hindi na muling tumingin kay Howell, lumabas siya ng playground. Pagkaalis ni Nico, naramdaman ni Howell ang makapal at nakakatakot na sensasyon ng pressure bago ito nawala bigla, may hitsura siya ng palpitations ng puso, nakatingin sa likod na tingin ni Nico ngunit kumikislap sa galit na galit. Hoy! Hintayin mo ako bilasan mo bakit? At sabihin mong marunong kang maawa sa Jade, iwan mo na lang ang mga tao, awa ang tawag dito Naabutan ni Claire si Nico at sinabing walang katiyakan. Ayaw mo bang bumalik sa dorm mo at magpahinga? Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong gampanan ang aking mga tungkulin sa seguridad sa sandaling ito, kailangan ko pa ring mag-duty. Sabi ni Nico. Kung gayon, oras na para umalis sa trabaho sa oras na ito. Ibinuka ni Claire ang kanyang bibig, ang kanyang matingkad na mga mata sa taglagas ay nakatitig kay Nico, at nagpatuloy, sabihin, ano ang gusto mong kainin? Diretso na tayo sa hapunan. Pupunta sa hapunan ngayon. Nagulat si Nico, gusto niya talagang bumalik ng maaga para tingnan si Lucas, pero nahihiya siyang sabihin kay Claire. Kung ayaw mong kumain sa labas, pumunta ka sa pwesto mo. Magluluto ako. Ngumiti si Claire, pagkatapos ay sinabing, huwag kang mag-alala, may mga pagkaing karne sa pagkakataong ito. Natigilan ang mukha ni Nico, hindi nito magawang mapunta si Claire sa kanyang lugar, tiyak na hindi. Paano ito ipapaliwanag kung si Claire ang tumakbo sa kanyang tirahan at nakita si Lucas na nakahiga sa kanyang bahay? Ano, kailangan kong lumabas para sa isang maliit na bagay, para hindi ako kakain ng hapunan sa loob ng paaralan, nagmamadaling sabi ni Nico. Tinitigan ni Claire si Nico gamit ang magagandang mata at nagtanong, Mr. Magnus, saan ka pupunta? Gusto mo bang makipagkita sa isang babae? Hindi nakaimik si Nico, pinandilatan niya si Claire. Sinabi, sabi ko Claire, gusto kong pumunta kung saan wala kang pakialam, di ba? Mahabang araw na ng training, pagod ka na, pumunta ka na sa dorm mo at magpahinga. Bukas ng umaga, kailangan nating ipagpatuloy ang pagsasanay sa militar, go go go. Mr. Magnus, dapat may kasama kang babae di ba? Ikaw, ang sakit mo. Kumakain mula sa mangkok at tumitingin sa palayok. Paunti-unti ka na talagang nagsasalita ng ganito, maniwala ka man o hindi, tatalunan kita. Huwag kang maniwala sa akin. Gawin mo. Direktang hindi nakaimik si Nico, ang maliit na batang babae na ito ay higit pa at higit na paalang, matapang, tila kailangang maghanap ng isang araw upang linisin ang kanyang masarap na pagkain. Sa wakas ay pinaalis ni Nico si Claire na may kasamang maraming pagsuyo, at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa labas ng paaralan. Siya ay pupunta sa isang paglalakbay sa Oxfire 1. Naalala niya na ang kapatid ni Jimmy, si Cillian Page, ay isang high school student sa high school na ito, kaya nagpunta siya roon sa oras na umalis si Cillian sa klase. Pahina 117 ito ang aking kapatid na babae. Oxfire no. Isang middle school. Ito ang pangunahing mataas na paaralan sa Oxfire, at natural, ito rin ang lugar kung saan nagtitipon ang ilan sa pinakamakapangyarihang mga bata sa Oxfire. At sino mang makakaya nito ay magpapadala sa kanilang mga anak sa mataas na paaralang ito. Isang taxi ang huminto sa harap ng Oxfire no. Isang middle school. Bumaba si Nico sa kotse at tumayo sa harap ng gate ng paaralan ng Oxfire no. Isang middle school. Tiningnan niya ang oras, hindi pa 6:00, nauna siya ng kalahating oras sa dismissal line ng military training, kaya may natitira pang oras para makarating sa Oxfire no.
Halos alas 6 na nang makita namin ang mga estudyante ng Oakshire no. Isang middle school na sunod-sunod na lumabas, nakasuot ng maayos na uniforme, may ngiti sa mga mukha ng kabataan, lahat ay tila naghihintay sa pagtatapos ng klase. Nakatayo si Nico sa entrance ng school, tinitigan ng mabuti ang bawat estudyanteng lumalabas, sinusubukang hanapin ang figure ni Cillian. Ngunit napakaraming mga estudyante ang bumubuhos sa gate ng paaralan na talagang hindi madaling mahanap ang isa sa kanila. Kaya nilabas ni Nico ang kanyang cellphone at handa na siyang tawagan ang numero ni Cillian. Sa pagitan pa lamang ng pagtingin sa telepono ni Cillian, isang boses ang bumalot sa kanyang tainga. Cillian, Cillian, huwag kang magmadali. Pwede ba kitang iuwi? Cillian, huwag kang magmadali. Bukas ay weekend, pwede ba kitang i-treat ng hapunan? Nag-book ako ng French restaurant. Dennis Thompson, titigil ka na ba sa panggugulo sa akin ng ganyan? Bakit ikaw, bakit mo hawak ang braso ko? Bitawan mo ako. Cillian, hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng break? Agad na tumangala si Nico pagkatapos marinig ang mga tunog na ito sa pag-uusap, at nang tingnan niya ang tunog, nakita niya ang isang matangkad at malakas na batang lalaki na humihila sa braso ng isang babae sa harap niya sa kanyang kanan. Nakasuot ng asul at puting uniforme ng paaralan ang batang babae, maputi ang balat, dalisay at maganda, isang pares ng malalaking mata na naglalaman ng espiritualidad ay nagpapakita na ngayon ng bakas ng pagkasuklam, sa tingin ko ay dahil hinailan ng batang lalaki ang dahilan. Nakilala agad ni Nico na ito na ang Cillian na hinihintay niya. Ang batang lalaki, na hindi alam kung kaklase niya ito o hindi, ay humihila sa kanyang braso at hindi binibitawan, na may isang matapang na tingin. Si Cillian ay mukhang hindi kapani-paniwalang naiinis at naiinis sa puntong ito, isang batang lalaki na kilala niya, sa parehong klase niya, ngunit hindi sa parehong klase, isang batang lalaki mula sa ibang klase na nagngangalang Dennis Thompson. Si Dennis sa Oakshire no. Isang middle school na sobrang talamak na bully, ang sikat na bully, developer daw ang tatay niya sa Oakshire, may pera at kapangyarihan ang pamilya, kaya walang ginagawa si Dennis sa school, buong araw hindi gawin ang kanilang mga trabaho, sa espesyal na matumbok ang ilang magagandang babae sa paaralan. Dahil mayaman ang pamilya ni Dennis at handang gumastos ng pera, maraming babae sa Oakshire no. Isang middle school na may bawal siyang relasyon. Ang hindi inaasahan ni Cillian ay si Dennis ang magmumaltaw sa kanya nitong mga nakaraang panahon. Sa paaralan kapag madalas sa harap ng kanyang bantay sa klase, pagkatapos ng klase upang mahanap siya upang makipag-usap, ngunit din paminsan-minsan upang bigyan siya ng iba't ibang mga regalo, kabilang ang ilang mga mamahaling luxury alahas, sabihin nating Hermes bag, Cartier necklaces, at iba pa. Ang mga bagay na ito syempre ay hindi niya natanggap, at hindi rin pinansin si Dennis, ngunit ang mga ganoong aksyon ni Dennis ay nakaapekto sa kanyang normal na buhay at pag-aaral, kaya siya ay talagang naiinis. Paulit-ulit niyang iniulat ang sitwasyon sa kanyang mga guro, ngunit sa ngayon, hindi pa gaanong makabuluhan ang mga resultang natamo. Mukhang hindi rin kayang tulungan ng mga guro sa paaralan si Dennis, na nagpapayaman at makapangyarihan sa kanyang pamilya. Cillian, hindi mo ba ako mabibigyan ng pagkakataon? Mahal na mahal kita. Nagsalita muli si Dennis, siya ay mahaba at matangkad, ang tindig ni Cillian ay payat, ngunit talagang hindi makawala sa braso ni Dennis, kaya gusto niyang pumunta ay hindi makapunta. Cillian, tingnan mo nga. Sa tabi lang nakaparada ang kotse ko, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ihahatid na kita pabalik. Nagpatuloy sa pagsasalita si Dennis, inabot at itinuro ang gilid ng bangkite sa kanan. Kung saan nakaparada ang isang Porsche Panamera, ang kotseng ito ay talagang humihila ng mga string at talagang malakas para sa mga segundo ng batang babae. Pero halatang hindi interesado si Cillian, at binawi niya ang braso niya at sinabing, Dennis, masyado ka nang lalayo. Ordinaryong alumni relationship lang ako sayo, kapag hindi mo binitawan ang braso ko, bastos ako. Dennis na sa pamamagitan ng kahambugan at pagmamataas ng mukha ay nag-flash ng isang bakas ng pagkainip, halos isang buwan ng pag-uusig, ang kanyang pasensya ay mauubos. Dati niyang hinahabol ang mga babae mula sa Oakshire no. Isang middle school nang wala pang isang linggo, ngunit kay Cillian siya ay paulit-ulit na isinara, iniwan siyang walang tagumpay, na nagparamdam sa kanya ng labis na kalungkutan. Dati, board study type si Cillian sa school, at hindi nagbibihis. Siya ay payak at nakasuot ng uniforme ng paaralan, na hindi kapansin-pansin.
Gayunpaman, Dennis sa likod ng isang malapit na tumingin, lamang upang makita na si Cillian ay talagang isang mahusay na kagandahan, ang jade mukha na walang pulbos ay dalisay at maganda, ang katawan ay dinlubhang matangkad at maislan, sa paglipas ng panahon ay tiyak na magiging mas maganda at kaakit-akit. Iyon ang dahilan kung bakit naglunsad siya ng isang mabangis na pagtugis kay Cillian, na nakakaalam na ang kanyang karaniwang walang kapantay na mga trick ay talagang ganap na nabigo sa Cillian, talagang hinayaan siya ng hindi inaasahan. At ang kanyang pagtugis ng mga batang babae bilang karagdagan sa mapa ni Repera o mapa ni Repera, ang iba pang mga paraan ay walang, ang lansihin na ito ay hindi gumagana, siya rin ay walang pagpipilian ngunit upang dumating mahirap. Ngayon, halimbawa, ito ay tulad ng isang bastos na humila sa braso ni Cillian at hindi binibitawan. Cillian, anong gagawin mo sa akin? Okay lang, magagawa mo lahat ng gusto mo sa akin. Napangiti si Dennis, napatitig ang mga mata sa jade face ni Cillian, na parang napakagandang ukit ng jade. Umangat ang mukha ni Cillian sa inis, narinig niya ang pangmomolestya at pang-iinsulto sa mga salita ni Dennis na masasabing lumabag sa kanya kaya nahihirapan siyang magtiis. Nang malapit ng magkasakit si Cillian, bigla na lang. Isang lalaki na hindi pa nga tumatanda, paano siya matututong mangmolestya ng mga menor de edad? Ito ba ang itinuro sa iyo ng iyong ama? Dahil hindi marunong maging magalang ang tatay mo, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan niya. Isang magnetic na walang malasakit na boses ang biglang tumunog sa mga tainga ni Dennis, at pagkatapos ay naramdaman niya ang isang malakas, makapangyarihang kamay na diretso sa kanyang leeg. Natigilan si Dennis, pakiramdam niya ay kontrolado ng kamay na iyon ang buong pagkatao niya, parang sisiw na nasasakal, parang anumang oras ay may posibilidad na mabali ang leeg niya. Agad namang lumingon si Dennis, nang idilat niya ang kanyang mga mata, medyo hindi makapaniwala ang lahat, may nakita siyang security guard. Upang maging tumpak, ito ay isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng seguridad, napakabata pa, na may matigas na mukha, na nagpapakita ng isang panlalaking katatagan, ngunit hindi nawawala ang kanyang kagwapuhan, mismo ay isang manifestasyon ng isang hindi maipaliwanag na hangin ng pagtitiwala. Ikaw, sino ka? Hindi maiwasang magtanong ni Dennis. Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay kapatid ko si Cillian. Pahina 118 Ano ang mangyayari kapag nagsasalita ka ng matigas? Saglit na nanlamig ang mukha ni Dennis ng sumangot. Kapatid ni Cillian ang lalaking ito. Security guard lang. Parang hindi yung mga security guard sa Oxfire no. Isang middle school, so saan sila nanggaling? Isang security guard lang, how dare he choke him? This makes Dennis no reason for a burst of anger and up, to say the least, he really is looking down on a security guard, think to be a security guard is just some social bottom of the barrel people. Nico. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Cillian ang mapasigaw sa sarap, nakita na lang niya si Nico, ngunit saglit na natigilan sa pag-aakalang nagkakamali siya, matapos lumingon upang matukoy na ito nga si Nico, na siyang nagpapasaya at nagpapasaya sa kanya. Cillian, maaga akong umalis sa trabaho ngayon, kaya naisipan kong pumunta sa school at sunduin ka. Tatawagan sana kita, ngunit sa halip ay narinig ko ang taong ito na nanggugulo sa iyo. Bamuka ang bibig ni Nico, tinitigan niya si Dennis at sinabing, sino itong batang ito? Nagsimula siyang maglaro ng hooligan sa harap ng paaralan, walang pakialam. Si Nico, isa siyang estudyante ng school namin na matagal nang nanggugulo sa akin. Huwag mo siyang pansinin. Sabi ni Cillian. Tumango si Nico, bahagyang nanliit ang tingin sa kanyang mga mata, at sinabing, bata, bakit ayaw mong bitawan ang kamay ko? Ang braso ba ng kapatid ko ay maaari mong hawakan ng maruruming kamay mo? Naghahanap ka ba ng away? Habang nagsasalita siya, lumakas ang 5 daliri ng kanang braso ni Nico sa sobrang lakas na halos naiangat na nito ang buong katawan ni Dennis. Sa pagkakataong iyon, naramdaman na lamang ni Dennis na titigil na ang sariling paghinga at may matinding pagkasakal. Nanlambot ang braso niya at natural na bumitaw sa pagkakahawak sa braso ni Cillian gamit ang kanang kamay. Bahagyang niluwagan ni Nico ang pagkakahawak sa leeg ni Dennis, para medyo naibsan ang orihinal na pagkasakal ni Dennis, huminga siya ng malalim at saka malamig na sumigaw, you dare to grab my neck? Security guard lang, patay ka na. Ganun ba? Ngumisi si Nico at tumingin kay Dennis na nakayuko. Si Dennis, bagaman matangkad, ngunit nakatayo sa harap ni Nico ay mas maikli pa rin ang kalahating ulo, kasama si Nico sa sandaling ito ay malabo na nagpalabas ng presyon, kaya hindi maiwasan ni Dennis na magkaroon ng takot.
At isa pa, senior na rin si Dennis, tinatawag na menor de edad, kahit sanay na siya sa pagmamayabang dahil sa yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya, mahina rin ang pakiramdam niya sa mga sandaling ito. Mahina ang puso niya, pero ayaw sumuko ni Dennis, parang masyadong nakakahiya sa kanya, kaya galit niyang sinabi, "How dare you make a move on me? Kung hindi ka humingi ng tawad sa akin, patay ka." Hindi pa mabuhok, pero matigas ang bibig mo. Tumawa si Nico habang nakatingin kay Cillian at sinabing, "Cillian, maghintay ka dito sandali. Pupunta na ako saglit." With that, binuhat niya si Dennis at tinungo ang Paramela na nakaparada sa tabi niya. Narinig na ni Nico ang sinabi ni Dennis kay Cillian at alam niyang ang Palamera ang sasakyan ni Dennis. Along the way, Dennis struggled to resist, but in front of Nico, any of his resistance is futile, there is no point. Pagdating niya sa Palamera, idiniin ni Nico si Dennis sa pinto sa kaliwang bahagi ng sasakyan, saka dumukot sa bulsa ng pantalon ni Dennis at hinanap ang susi, binuksan ang pinto, at binuhat si Dennis at pinasok sa loob ng sasakyan. After shoving Dennis into the car, naging malungkot din ang mukha ni Nico. Nang nasa labas na siya, hindi niya madaling makita si Cillian, ngunit nang makapasok siya sa loob ng sasakyan, iba na ang kwento. Anong gusto mo? Alam mo ba kung ano ang tatay ko? Natarante si Dennis, at kahit ang pangalan ng kanyang ama ay kailangang ilabas. Snap! Walang humpay na sinampal ni Nico si Dennis sa buong mukha, namumula ang kanyang mukha at damanak ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ikaw, galit na galit si Dennis, at bago pa man siya makapagsalita, muling sumampal si Nico. Matapos ang ilang magkakasunod na malalaking sampal, si Dennis ay isang mukha ay namula at namamaga at naging mukha ng ulo ng baboy. Ganyan ang nangyayari kapag malakas ang usapan mo. Tinitigan ni Nico si Dennis, madilim at matalim ang titig sa kanyang mga mata, parang isang matalim na talang na sasalukip at naghihintay na uminom ng dugo, malamig niyang sinabi, "Wala akong pakialam kung sino ka, kahit ang sarili mong ama ang hari ng langit, walang silbi. Makinig ka na lang sa akin, mula ngayon kung maglakas loob kang guluhin muli ang kapatid ko, at maglakas loob na hilahin siya sa silangan at kanluran, pigilan mo siya sa kalagitnaan o kung anuman, sa susunod, gusto kitang patayin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo ring subukan." Tumingin si Dennis kay Nico, natatakot na tumingin ng diretso sa titig ni Nico, naramdaman lang niya ang marahas na titig ni Nico na para bang papatay, at kahit siya ay naramdaman niya ang klase ng malamig na pagpatay sa buto, na nagpalamig sa kanyang katawan at pataas, ang katawan ay may nanginginig. "Anak, bargain na ang araw na ito para sa iyo, mula ngayon, maging matalino ka, ang kapatid ko ay hindi para sa hamak na tulad mong hawakan. Hipyuan mo ulit ako at papatayin kita." Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, hinawakan si Dennis sa kwelyo, at idiniin ng husto ang kanyang mukha sa manibela. Pagkatapos noon ay umalis na si Nico at naglakad papunta kay Cillian na nakatayo sa harapan niya naghihintay. "Nico, anong ginawa mo sa lalaking iyon?" Hindi maiwasang magtanong ni Cillian. Bahagyang ngumiti si Nico at sinabing, "Binigyan ko lang siya ng verbal na babala na huwag nang guluhin at guluhin ang buhay at pag-aaral mo sa hinaharap. Tara, balik na tayo? Gusto kong puntahan si Uncle Page at ang iba pa." Nakangiting sabi ni Cillian, "Sure. Sa bahay ko maghahaponan si Nico mamayang gabi, okay. Mabuti." Tumanggo si Nico. "Kung ganoon ay tatawagan ko muna ang aking ina at hilingin sa kanya na magluto pa." Masayang ngumiti si Cillian at inilabas ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang ina. Huminto din si Nico ng taxi, sumakay kay Cillian, at pinaharurot ito patungo sa Cleveland Square. Wala pang 20 minuto, dumating ang taxi sa Cleveland Square, lumabas sina Nico at Cillian at sabay na naglakad papunta sa kapitbahayan. "Nico, pakiramdam ko ay lalo kang gamwapo sa damit na ito." Sabi ni Cillian na may nakakalokong ngiti. Tumanggo si Nico at sinabing, "Cillian, maganda ang mata mo, tawagin mo itong kakaibang mata." "Haha, Nico, hindi ka mahinhin." Tumawa si Cillian. 2 taong nagbibiroan at nagtatawanan, ay umakyat sa ikatlong palapag, isang pagtingala ay upang makita si Bradley, ang mag-asawang Marion ay nakatayo sa harap ng pinto naghihintay sa dalawa. "Tatay, nanay." Masayang tawag ni Cillian. "Tito Page? Auntie Page?" Medyo naging abala ako at hindi available, kaya pinuntahan ko si Cillian sa paaralan pagkatapos ng trabaho ngayon, at pagkatapos ay pumunta siya upang makita kayong magkasama sa bahay.
Ngumiti si Nico pabalik at sinabing, "Kumusta kayong lahat?" Puno ng ngiti ang mukha ni Bradley habang sinabing, "Good, good, we're all good." Nico, kaka-rating mo lang dito para magtrabaho, siguradong busy ka. Ito ang tahanan mo, pumunta ka kahit kailan ka malaya. Halika, halika, pasok ka muna. Talagang masaya kaming nakatanggap ng tawag mula kay Cillian na pupunta ka, Nico. Ngumiti pabalik si Marion. Tumango si Nico at sumunod sa loob ng bahay. Pagdating niya rito, hindi niya maiwasang maisip si Jimmy, at makonsensya at malungkot ang puso niya, ngunit dito, naramdaman din niya ang init at init ng tahanan. Pahina 119 balita mula sa One-Eyed Man. Gabi na at bumukas ang mga ilaw. Nakaupo ang pamilya ni Nico at Bradley sa hapagkainan sa isang magiliw na kapaligiran, kumakain at umiinom. Dito, mararamdaman talaga ni Nico na si Bradley, Marion ay hindi nagtrato sa kanya bilang isang tagalabas, hindi rin bilang isang kasamahan ng kanyang nasawi na anak, ngunit bilang isang pamilya, isang pagtrato na parang bata. Sila ay mga ordinaryong manggagawang klase, sa pagitan ng mga linya ng uri ng pangangalaga para kay Nico, ang uri ng payo, ngunit talagang tinatrato rin si Nico bilang kanyang sariling mga anak. Talagang nakakaantig at mainit ito kay Nico. Si Nico ay walang pamilya sa Oxfire, ngunit ito ay isang kanlungan ng pagmamahal para sa kanya. Para kay Nico, naulila sa kapanganakan at hindi pa rin alam kung sino ang kanyang mga magulang, nararamdaman niya ang pag-aalaga ng magulang. Ilang inumin pa si Bradley ngayong gabi, at tila napakasaya ng kanyang kalooban, mas maganda ang pakiramdam ng kanyang mental na kalagayan kaysa dati. Ang pagdating ni Nico ay naghugas ng uri ng sakit na nakatago sa kanilang mga puso. Tito Page, bawasan mo ang pag-inom. Sa tingin ko marami ka na ring nainom ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Nico. Mabuti, mabuti. Masaya ako, masaya. Ngumiti si Bradley at saka nagtanong, "Nga pala, Nico, kakapasok mo lang sa workforce, comfortable ka pa ba?" Humigop ng alak si Nico at nakangiting sinabi, "Ayos lang, walang mahirap sa trabaho." Ang mga pinuno sa itaas ay nag-aalaga din, ngunit nagpunta lang, ang ilang mga lugar ay hindi pamilyar sa, maaari lamang dahan-daang dumating. Nico, lahat ng bagay ay mahirap sa simula, naniniwala ako na makakamit mo ang magagandang resulta kung gagawin mo ang iyong puso. Nakangiti ring sabi ni Marion. Tumango si Nico at sinabing, "Sige, gagawa ako ng tala niyan." Anong mabuting bata? Napangiti si Marion, nakatingin kay Nico na may mapagmahal na tingin sa mga mata. Pagkatapos kumain, hinailan ni Cillian si Nico sa loob ng kwartong pinag-aaralan niyang muli. Sa huling pagkakataong dumating si Nico upang makipagpalitan ng pag-uusap sa kanya sa paalitang Ingles, nakinabang siya ng husto sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pagsasalita. Kaya, pagkatapos ng hapunan ay hindi na makapaghintay si Cillian na kaladkarin si Nico sa silid upang ipagpatuloy ang pagsasanay sa pag-uusap sa paalitang Ingles. Habang nililigpit ni Marion ang mga pinagkainan sa kusina, hindi niya maiwasang tumalikod at palihim na pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Nakita ito ni Bradley, na pumasok at nagsabing, "Honey, what's wrong with you?" Lumingon si Marion, ngumiti siya, at sinabing, "Hindi, wala, medyo masaya lang." Bagamat ang ating Jimmy ay. Ngunit gayunpaman, ang Diyos ay hindi masyadong mabait sa atin. Mabait na bata si Nico, sobrang gusto ko. Nakangiting sabi ni Bradley, "Oo, mabait na bata si Nico. I'm really happy na babalik na siya sa trabaho dito sa Oxfire. Magiging mahusay para sa kanya na manirahan sa Oxfire at magsimula ng isang pamilya. Para maging makasarili, ayoko na siyang makitang bumalik sa gyera, masyadong delikado, kung katulad siya ni Jimmy." Bla bla bla, matandang ano bang pinagsasabi mo? Nico good end? Tignan mo nga yung bibig mo, walang takip, Marion said in a good-natured way. Oo, 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 hihinto ako? Hihinto ako? Tumawa si Bradley. Dragon's Hall. Isang itim na sedan ang nagmaneho sa Panhandle Road at kalaunan ay huminto sa harap ng Mountain House sa Dragon's Hall. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ng sasakyan si Kim. Ang ilan sa mga lalaking nakasuot ng itim na naglibot sa labas ng Dragon's Hall ay tumango bilang pagbati nang makita siya. Mukhang urgent na naman si Kim, at nagmamadaling naglakad sa loob ng lodge. Si Mr. Wetmore ay kumakain at nagsasanay ng tai chi sa open space ng likod bahay.
Nang malaman ang pagbabalik ni Kim, isa-isang isinara ni Mr. Wetmore ang kanyang kamay, tinapos ang kanyang Taijikwan workout, at pumasok siya sa lobby ng villa. Mr. Wetmore. Nagsalita si Kim sa magalang na tono nang makita niya si Mr. Wetmore. Tumango si Mr. Wetmore at sinabing, may balita pa ba? Sa huling operasyon, nauwi sa pagkabigo si Zane. Simula noon, ang mga mata sa gilid namin ay laging nakabantay sa kinaroroonan ni Nico. Ang taong ito ay may malakas na kakayahan sa anti-surveillance, kaya ang mga mata na ipinadala ay maingat na kumikilos. Sa wakas may nahanap na kami ngayong hapon. Sabi ni Kim. Nagliwanag ang mga mata ni Mr. Wetmore at ang kanyang tingin ay tumaas ng malungkot habang sinabi niya, ano ang nahanap namin? Ayon sa impormasyong iniulat ng mga mata, ngayong hapon lang, pumunta si Nico sa Oakshire no. Isang middle school, sabi ni Kim. Oh, nakakunot ang noo ni Mr. Wetmore habang sinabing, pupunta si Nico sa Oakshire no. Isang middle school. Anong gagawin niya? Nakipagkita si Nico sa isang babaeng estudyante sa Oakshire no. Isang middle school. Espesyal na biyahe raw ang maghintay sa babaeng ito. Bukod pa rito, nakipag-confront si Nico sa isang lalaking estudyante. Sabi ni Kim. Mr. Wetmore pondered para sa isang habang, ang kanyang mga mata ng malamig na flash, sinabi, pumunta sa pagsisiyas at background ng babae malinaw. Ayon sa impormasyon na naunang sinuri, si Nico ay nag-iisa sa Oakshire, at walang anumang pakikitungo sa sinuman. Since he made a special trip to wait for this girl, I'm afraid it's an extraordinary relationship. Kailangan nating mag-imbestiga ng malinaw. Mr. Wetmore, don't worry, inayos ko na ang pagbaba nito. Bukod dito, ipapaimbestiga ko rin ang batang lalaki na nakipag-crush kay Nico para malaman kung alam niya ang relasyon ni Nico sa babaeng ito. Ngumisi si Kim at sinabing. Pinaikit ni Mr. Wetmore ang kanyang mga mata at sinabing, kung may malapit sa kanya si Nico sa Oakshire, mas magiging madali ang pakikitungo sa kanya. Siya ay nag-iisa, at walang paraan upang malaman ang anumang bagay tungkol sa kanyang background, at walang paraan upang malaman, kaya talagang hindi madaling makitungo. Ngumisi si Kim at sinabing, anyway, nasaktan niya kami, at imposibleng manatili sa Oakshire nang may magandang katayuan. Walang puwang para tumalon-talon siya sa lupain ni Mr. Wetmore. Tumango si Mr. Wetmore at pagkatapos ay nagsabi, sabihin kay Zane na manatili sa mga araw na ito at huwag lumabas at gumawa ng anuman. Hintayin ang paglipas ng bagyo. Ang departamento ng pulisya ay nagbukas ng isang kaso para sa investigasyon. Yung kotseng minamaneho ni Zane noon, nasira, di ba? Mr. Wetmore, ay nawasak. Walang maiiwan na kredensyal. So, walang mahanap ang police side. Sabi ni Kim. Ayos lang. Hintayin natin ang konkretong balita mula sa iyong panig ng pagtatanong. Nagsalita si Mr. Wetmore, isang walang awa na tingin ang kumikislap sa kanyang mga mata. Cleveland Square. Nasa bahay pa rin ni Bradley si Nico, at pagkatapos niyang magkaroon ng oral communication kay Cillian, pumunta siya sa sala para maupo at makipag-chat kina Bradley at Marion at sa kanilang pamilya at iba pa. Halos mag-aalas 10 na nang tumunog ang cellphone ni Nico. Inilabas ni Nico ang kanyang cellphone at nakitang si Ratty ang tumawag. Tumingin si Nico kay Bradley at sa mga lalaki, ngumiti, at sinabing, Tito Page, tatawag muna ako. Sige sige. Ngumisi si Bradley. Pumunta si Nico sa gilid ng balkonahe, sinagot ang telepono at sinabing, hello, Ratty. Anong nangyayari? Nico, nalaman ko ang tungkol sa lalaking may isang mata. Sa telepono, ang mahinang boses ni Ratty. Pahina 120 mag-isa. Matarik na lumubog ang titig sa mga mata ni Nico habang bumulong, Ratty, ibig mong sabihin sa akin nalaman mo ang tungkol sa lalaking may isang mata. Oo, ngayon ko lang nalaman na may isang tao sa Oakshire, 9 Dragons, na bulag sa kaliwang mata. Sa telepono, sinabi ni Ratty sa positibong tono. Nasa loob ka ng factory ha. Magsasalita pa ako tungkol dito pagdating ko doon. Sabi ni Nico. Okay. Pagkatapos ay hihintayin ko si Nikon sa bahaging ito ng halaman, tugon ni Ratty. Ibinaba ni Nico ang telepono at bumalik siya sa sala at sinabing, Tito Page, Auntie Page, may negosyo ang isang kasamahan at tinawagan ako para tumulong sa paglilipat. Mauuna na ako kung ganoon. Kung gayon dapat mong balikan ito. Sabi ni Bradley. Ngumiti si Nico, tumingin kay Cillian, at sinabing, Cillian, magkikita pa tayo sa susunod. Tandaan mong mag-aral ng mabuti. Nico, alam ko.
Ngumiti si Cillian. Nagpaalam si Nico sa pamilya Bradley nang umalis siya sa Cleveland Square, pagkatapos ay pumara ng taxi at mabilis na umalis patungo sa Everto Furniture Factory. Makalipas ang halos isang oras, dumating si Nico sakay ng kotse papuntang Everto Furniture Factory, lumabas siya at dirdiretsong naglakad papasok. Sinalubong siya ni Ratty, at nang makita niya si Nico ay binati niya si Nico sa tatlong palapag na bulwagan sa likod ng halaman. Ratty, nalaman mo na ba ang tungkol sa One-Eyed Man? Tanong ni Nico. Tumango si Ratty at sinabing, base sa mga katangian ng taong may isang mata na ibinigay ni Nico kagabi, marami akong nakolektang impormasyon sa kalsada ng Oakshire, at ang huling pagsusuri ay nagpakita na si Mr. Wetmore ay may isang malakas na tao sa kanyang panig, nicknamed Zane. Ang katangian ni Zane ay ang kanyang kaliwang mata ay bulag at siya ay laging may suot na eye patch sa kanyang kaliwang mata. Maraming taon na ang nakalilipas, noong si Mr. Wetmore ay nakikipaglaban para sa supremacy sa Oakshire, si Zane ay nakakuha ng maraming kredito at lihim niyang tinulungan si Mr. Wetmore na alisin ang maraming mga kalaban. Ang pangalan ng taong ito ay Zane, na kumakatawan sa paraan ng lason, walang awa at mabisyo. Mr. Wetmore, ang boss ng Nine Dragons. Matagal nang wala sa paningin si Zane, pero may mga bagay pa rin tungkol sa kanya na maaaring itanong sa Oakshire Road. Ayon sa iyong paglalarawan kagabi, ang taong nagmaneho sa iyo ay bulag sa kanyang kaliwang mata, at sobrang kalmado at malupit, at ang mga katangiang ito ay lubos na naaayon kay Zane. So, itong si Zane ay may malaking hinala. Nalaman mo na ba kung nasaan si Zane? Nalaman namin. May isang inabandonang garahe sa katimugang suburb ng lungsod, si Zane ay nagtatago sa abandonadong garahe na ito. Matapos malaman ng clone na ito tungkol kay Zane, lihim akong pumunta sa paligid ng garahe na ito upang tumuntong sa lugar, at may mga 100 tao sa garahe na ito. Sa tingin ko ito ay dapat na isang tanggulan ng Nine Dragons. Sabi ni Ratty sa malalim na boses. Bahagyang nanliit ang tingin sa mga mata ni Nico, isang malamig na aura ang lumitaw, at sinabi niya, Mr. Wetmore is waiting for an opportunity to retaliate because I was ruined and other people under his hand. Kahit na ano, hindi regalo ang dumating at umalis. Ngayong nalaman ko ang tungkol sa lalaking ito na may isang mata, sisiguraduhin kong hindi siya mabubuhay magdamag. Nico, handa ka ng kumilos ngayong gabi? Tanong ni Ratty. Tumango si Nico at sinabing may malamig na ngiti, oo naman. Itong si Zane ay walang awa at gusto akong patayin, dahil na-detect ko ang kanyang kinaroroonan, hindi ko na siya hahayaang mabuhay. Aalisin ko si Zane ngayong gabi. Gusto kong makita kung ano pa ang mayroon si Mr. Wetmore. Nico, sasamahan kita. Nagsalita si Ratty, na may mukha na lumukso sa kanyang mga paa. Umiling si Nico, at sinabi niya, hindi mo kailangang pumunta. Mag-isa akong magiging maayos. Ngayon, hindi alam ng panig ni G. Wetmore ang aking relasyon sa iyong panig, bago bumalik si Cameron at ang iba pa sa Oakshire, hindi ka dapat malantad dito, kung hindi man kung may mangyari, natatakot ako na hindi ako makakarating sa oras upang tumulong. Kung nandyan si Cameron at ang iba pa, walang takot. Ngunit, Nico, mayroong kahit 100 tao sa panig ni Zane, at ikaw ay nag-iisa, sabi ni Ratty na may bahagyang pag-aalala. Sapat na para sa akin mag-isa. Pinutol ni Nico si Ratty at pagkatapos ay nagtanong, mayroon ka bang anumang damit panggabing, armas o anumang bagay dito? Available na ang mga ito, Nico, follow me. Ibinuko ni Ratty ang kanyang bibig at inakay si Nico sa itaas sa isang tagong compartment sa ikatlong palapag, kung saan, kapag binuksan, ay may ilang mga armas na nakadisplay. Kabilang sa mga ito ang mga pistola, mga assault rifles at ang mga ito, kundi pati na rin ang ilang mga kutsilyo ng militar, pati na rin ang mga damit sa gabi na angkop para sa pagkilos. Si Nico ay hindi pumunta para sa mga maiinit na armas, tumingin siya sa ilang mga saber na nakadisplay at kinuha ang isang Mad Dog Tactical Assault Knife, isang saber na nakasanayan na niyang gamitin, higit sa lahat ang assault na kutsilyo na ito ay sapat na matalas upang madaling mabutas kahit na nakasuot ng armor sa katawan. Pagkatapos ay hinubad ni Nico itong panseguridad na uniforme na suot niya at pinalitan ito ng panggabing suit, at pagkatapos na ilagay ang kanyang Mad Dog Assault Knife, tumingin siya kay Ratty at nagtanong, may sasakyan ka rito, tama? Nandoon ang kotse. Tumango si Ratty. Pahiram ng kotse. Gayon din, ipadala sa akin ang mga coordinate ng auto body shop kung saan nagtatago si Zane.
Mag-isa lang akong pupunta doon. Sabi ni Nico. Nakinig si Ratty sa tono ni Nico at alam niyang buo na ang isip niya at mag-isa siyang humarap sa grupo ni Zane. Sa panig ni Zane pero mahigit isang dosenang tao, medyo nag-aalala nga si Ratty kay Nico mag-isa, pero naalala ang hindi maarak na lakas ni Nico, nakahinga rin siya ng maluwag. Inakay ni Ratty si Nico palabas at sa labas ay may isang itim na Volkswagen Passat. Nico, ikaw ang magmaneho ng kotseng ito. Ang mga coordinate ay naipadala na sa iyong telepono, maaari ka lamang mag-navigate doon ng direkta. Ibinuko ni Ratty ang kanyang bibig, nag-isip tungkol dito, pagkatapos ay sinabi, mag-ingat ka Nico, si Zane at ang iba pa ay mga bawal, napakasama, kaligtasan ang pinakamahalaga. Bahagyang ngumiti si Nico, inabot niya at tinapik ang balikat ni Ratty, sabay sabing, huwag kang mag-alala, not to mention the other side only a dozen people, kahit 10 beses pa sila siguradong mamamatay ka Nico sa pagkubkob. Dito ka na lang maghintay ng balita ko. Pagkatapos ng aksyon ngayong gabi, pupunta ako dito para hanapin ka. Okay, okay, nakuha ko. Tumango si Ratty. Agad na binuksan ni Nico ang pinto at pumasok sa pusot, at pagkaandar ng sasakyan ay sumipol ito palayo. Kinuha ni Nico ang kanyang cellphone, pinatapos ni Ratty ang lokasyon ng abandonadong auto body shop, sinundan niya ang navigation hanggang doon. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlamig, ang kanyang mukha ay malamig at malamig din, siya ay dumating lamang sa Oxfire hindi pa lumilipas ang ilang araw, sunod-sunod na nakatagpo ng isang larangan ng pag-atake at pagpatay, sa kanyang init ng ulo ay likas na hindi kayang tiisin. Lalo siyang nagalit sa sadyang pagpatay sa lalaking may isang mata sa labas ng campus sa Oxfire University. Kaya, Ratty side lamang tikman ito isang mata na tao impormasyon, Nico agad kumilos, pagkaantala ay hindi ang kanyang karakter, harapin ang mga taong ito siya rin ay hindi na kailangan upang isagawa ang anumang paunang paghahanda, direkta isang tao ng kutsilyo upang patayin, hayaan ngayong gabi maging isang gabi ng pagdanak ng dugo.